Di ka Surya. Dati ako mag-isa na may isang espada lumalaban sa libong tao nang mag-isa ang dugo ay nagkulay ng kalahating ilog. Tinatawag ako ng mga tao na di ka Surya hanggang sa araw ng kasal ko dinala ako ng pulis. Nakita ko ang aking asawa na nakasuot ng damit pang kasal, umiiyak ng hagulgol. Noon ko lang natanto, gaano man kagaling ang isang lalaki. Kung hindi niya kayang protektahan ang kanyang pamilya, siya ay duwag. Nangako kang pakakasalan mo ako pero iniwan mo ako sa labas naghihintay sa'yo ng maraming taon. Tara, uuwi na tayo. Di ka Surya. Simula ngayon. Wala nang di ka Surya. Mahal ako ay aalagaan sa ospital para manganak. Parang kailangan mong magtrabaho ng seryoso. Sige, Oo. Ngayon, sa tingin ko, kaya kong maging tapat at marangal maging ama para sa isang anak. Ipinagmamalaki ko. mahal may problema. Pumutok na ang aking tubig. Dadaling kita agad sa ospital. Mahal ko, lakasan mo ang loob mo. Ang BMW na ito ay sumingit. Diyos ko kaibigan, ang van na ito ay hindi ka pinagbigyan. Mukhang naka-BMW ka, wala ring hiya. Naka-van na pangit, mayabang pa, hindi marunong magbigay daan. Kung magkabanggaan tayo, akala mo kaya mong bayaran ang BMW? Dati naman, patay na siya. Pero ngayon, kaligtasan ng asawa ang una. Kuya, huwag kang makipag-away. Sa ospital muna tayo. Huwag kang mag-alala, alam ko ang limitasyon. Mga mahihirap, puputulin ko kayo. Tayo ay nasa tamang daan. Hindi ko kayang bayaran ang multa na 100. Ang sakit talaga. Kuya, dahan-dahan lang. Siya ay lumabag sa patakaran, lumipat ng linya. Sinadya niyang unahan ako. Natawa ako. Narinig mo ba? Ang biglaang preno ng lumang sasakyan na iyon? Kailangan turuan ng leksyon. Turuan mo siya ng magandang asal. Sabihin niyo, kaninang banggaan, malinaw na tayo ang may kasalanan. Bakit hindi siya nangahas na sumalpok? Siya ay nangahas na sumalpok sa BMW. Ang sumasakay sa BMW ay mayaman. Lahat ay malalaking amo. Hindi siya nangahas na gumawa ng kahit ano. Paano kung paglaruan natin siya ulit? Sangayon. Kalmahan mo. Ihatid mo muna ang asawa sa ospital. Hindi ka na ang dati mong sarili. Buwisit na ito. Kuya, pinapainog mo ako, nahihilo ang ulo ko. Nasusuka. Taboy, pupunta kami sa ospital. Driver ng box truck sa likod. Ano ang sinigaw? Hindi alam. BMW 240 ang lakas ng tunog ng makina. Hindi ko narinig ng malinaw. Dati ako, patay na siya. Mahal, okay ka lang. Okay lang ako, huwag kang makipag-away. Hindi ako nakikipag-away. Ang pagbigay daan ay mabuti. Ang hindi pagbigay daan ay obligasyon. Talagang hindi inaasahan. Makakatagpo ng baliw na ganito. Ang iginagalang na di ka Surya ay nakaranas ng maraming bagyo, hindi pa rin mapakali. Hanggat may kinalaman sa kaligtasan mo, hindi ako matututong maging kalmado. Romantiko naman. Mahal kita. Tapat hanggang kamatayan. Kaya ko. Ilang taon ng asawa ng amo, hindi bata kahapon lang. Kung tuloy-tuloy tayo, papasok tayo sa overpass. Ang overpass ay expressway sa loob ng lungsod. Mamaya, ligtas na tayo. Oo, ang bilis sa overpass ay delikado. Sigurado ako hindi ganun katanga ang driver na yon. Tingnan mo, nagbigay daan siya. Salamat naman, okay lang mahal. Nasa overpass na tayo, malapit na tayo sa ospital. Bro, hayaan mo na lang ang mahirap na iyon. Binigyan ko siya ng malaki. Di ka Surya, uy. Malapit na bang manganak ang asawa ng amo? Pumunta agad tayo sa ospital. Gusto kong ipagawa isang napakalaking kwintas ng mahabang buhay na gawa sa purong ginto. Hindi na kailangan pumunta, hindi ko rin tatanggapin ang regalo ninyo. Umalis na ako sa mundong ito. Di ka Surya, magkapatid tayo noon, hayaan mo kaming dumalaw.
Ano pa ba ang gusto mo? Diyos ko, Baliw ba siya? Ang bilis ng kotse natin ay 80 kilometro bawat oras. buwisit. Di ka Surya, anong nangyari sa bayaw? Bakit bigla siyang sumigaw? Sobrang sakit kuya, baliw ang taong ito. Gusto niya tayong patayin. Di ka Surya, may problema ka ba? Emergency ang sitwasyon ko. Walang oras para sumagot. Malabo ang salamin ng kotse ng batang iyon. Gusto mo bang hayaan mo siyang sumalpok sa BMW? Astig. Kaya mo bang bayaran? Mas mabuti kung hindi kaya. Para maalala magpakailanman ang presyo ng BMW. Baliw siya kuya. Huwag kang matakot. Protektahan kita. Huwag kang matakot. Narinig ko. May kakaiba kay Di ka Surya. Tawagin ang lahat ngayon. Agad. Protektahan si Di ka Surya at ang kanyang asawa. Di ka Surya, dumating kami para hanapin ka, bilisan mo. Sabihin mo sa akin. Nasaan kayo? Huwag mo siyang istorbohin. Hindi siya dapat maistorbo. Dumating na ang pagkakataon. Gusto mong umabante, di ba? Subukan mong harangin siya. Tingnan natin kung matatakot siya. Siguradong matatakot. Paano niya mababayaran ng BM? Gago! Ang paraan ng paglipat niya ay ilegal. Huwag magpreno, hindi tayo susuko. Matapos ang maraming taon bilang asawa ng amo, ano ba ang hindi ko pa naranasan? Siya ay hindi umiwas. Ang bata na ito ay talagang mayabang. Natatakot ka, di ba? Matatakot ba ako sa kanya? Ngayon, sobrang bilis ng takbo. Mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa kanya. Kaya hayaan na lang siyang dumaan. Sisiksikin ko siya. Mahal, handa na ako. Banggain mo siya. Sige. Diyos ko, binangga ka niya. Papatayin ko sila. Habol na naman siya. Paano ba? Wala nang paraan, hindi ako natalo sa kanya. Pero ang sasakyan natin, hindi talaga kayang makipagsabayan sa kanya. Tigil na lang. Masyadong mapanganib ang pagmamaneho niya. Sige, hindi ko mailalagay sa panganib ang kaligtasan mo dahil lang sa galit. Bababa na ako sa overpass ngayon. Mahal, mag-ingat ka. Okay lang, emergency ito. Kung ipapaliwanag ko ng maayos, kahit na tiyak na pakakawalan nila ako, di ba? Oh, Nakabackstruck ka lang, ang yabang mo naman. Kahit BMW hindi mo pinadaan. Wala ka namang self-awareness, hindi kita pwedeng paunahin. May buntis sa kotse ko, manganganak na. Kailangan mabilis sa ospital. Ah, buntis? May manganganak sa kotse, ang yabang mo pa rin sa kalsada. Kung simula pa lang, nagbigay ka na ng daan, di walang problema. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi lang kita pinauna. Bakit mo nasabing mayabang? Hindi ba ako dapat mong paunahin? Nasa left turn lane ako, nasa solid line ka na. Bawal tumawid ng solid line para mag-change lane. Dahil sa'yo, na-late ako ng 2 minuto. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Nagasgasan mo ang kotse ko. Bayad ka ngayon din. Malinaw na ikaw ang delikadong nagmamaneho. Ikaw ang may kasalanan. Bakit ako ang magbabayad? Nagmamadali ako sa ospital ngayon. Sige, umalis ka. Kung umalis ka, ituturing na hit and run. Ikaw ang may kasalanan. Akala ko, alam mo ba ang asawa ko? Kailangan agad pumunta sa ospital para manganak. Maiintindihan mo yan.
Oh, tapos? Tama ka. Pero wala kang konsensya. Sinamantala mo pa ang emergency ko. Gusto mo akong akusahan ng hit and run. Sisihin mo ako. Ano, gusto mong makipag-away? Kuya, pwedeng mag-report sa pulis. Mamaya na natin pag-usapan. Hayaan mo munang umalis ako. Huwag mo akong pahirapan sa daan. Ang mundo talaga lalo akong nalilito. Naiintindihan ko. Ano ang naiintindihan mo? Hindi ka naman bobo eh. Oo, mas mababa ka talaga sa akin. Sa mundong ito, kung mababa, aminin. Kung sinaktan, harapin. Mga kuya, kami ngayon, walang ganong kalaking pera. Ang pera ng asawa ko, lahat ay nailagay na sa medical card para sa gastos sa panganganak. Gagawa muna kami ng promissory note, tapos hintayin ang desisyon ng pulis trapiko, okay? Naku, wala talagang pera. Naglakas loob bang sumalpok sa BMW? Binigyan na namin ng solusyon. Ano sa tingin mo? Kung maaari, gumawa ng promissory note, tapos hintayin ang desisyon ng pulis trapiko. Hayaan mo muna kaming umalis. Ang problema, bakit kailangan kong maghintay ng desisyon ng pulis trapiko? Ikaw ngayon, gusto mo kaming perahan? Alam mo, kasalanan mo yan lahat. Sinamantala ang asawa ko na mga anak. Gustong kumita sa amin, kahit konting pera. Ikaw, karapat-dapat ba kitang perahan? Naglakas loob ka ring makipag-away? Bitawan mo, naghahanap ka ng patayan? Kuya, huwag mag-away. Kung dati, basurang katulad mo, dumating isa, sinuntok ko ang isa. Naglakas loob kang makipag-away? Sige, sasamahan ka naming makipag-away. Kaya ko ng madali, silang lahat napatayin. Pero ang mga taong ito ay walang konsensya, sila ay napipilitan. Baka sakta ng asawa ko. Ituloy ang away, isang suntok ko lang diretso laglag. Kung nasaktan ng asawa ko, hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko. Takot ka na ngayon ha? Kanina ikaw napakayabang mo, di ba? Kanina 20,000 sapat na. Ngayon sinasabi ko, kung walang 50,000 hindi ka makaalis. Ano ba, pinalo mo ako? Hindi ka sinaktan ng asawa ko. Ikaw ang unang nagsimula, ang asawa ko nagtatanggol lang. Hindi ko nakita na sinaktan ka ng kaibigan ko. Ang nakita ko lang ay ang asawa mo na nanakit. Tama, malinaw na siya ang nang isa. Huwag kang magsalita ng basta-basta, may CCTV sa kalsada. 1 taon lang nakalipas mula nang makalabas ang asawa ko sa bilangguan. Huwag ninyo siyang idamay sa kapahamakan. Hindi halata nakulong ka ba dahil nanakaw o nanghalay? Ito ang huling babala ko. Huwag na ninyo kaming harangin, kailangan ko nang dalhin ang asawa ko sa ospital. Wow, natakot ako isang nabilanggo na nananakot sa akin. Nakulong, astig. Magkaibigan kami noong hindi nag-aaral, nagbabarkada rin. Hindi siya katulad ninyo na nagbabarkada. Sino ang tinatakot mo? Aalis ka? Magbayad ka ng 50,000. Huwag dito, maraming dada. Sabi mo aalis pero hindi nagbayad. Bakit? Hindi mo ba mahal ang asawa mo? Kung mahal mo talaga siguradong nagbayad ka na. Baka wala siyang pera sa harap ng asawa niya. Nagpapanggap na tapat. Babayaran ko. Ngayon wala akong pera. Bilisan nyo, pakawalan na kami. Sino ba ang akala mo sa sarili mo? May halaga ba ang iyong utang? Kung iiwan mo ang sulat tapos tatakas ka, paano? Kayo talaga, ano ang gusto ninyo? Ako ay para sa aking asawa, nagtiis ng maraming beses. Hindi ako naniniwala na magbabayad ka ng utang. Pera lang ang gusto ko. Bahala na ngayon, umutang online o ano pa, mag-ipon ng 50,000, ibigay sa amin tapos humingi ng tawad habang nakaluhod. Nakulong na ako dati. Walang opisyal na kumpanya na tumanggap sa akin. Mahirap umutang online. Kung hindi makautang online, edi umutang sa tao. Ako. Wow, ang tala ay kapatid. Kaibigan mo siya, di ba? Nagkataon na siya ay tumatawag. Utusan mo ang kaibigan mo na mag-ipon ng pera. Kung sasagutin mo ang tawag na ito, magdadala sa iyo ng malaking kapahamakan. Ang kotse mo ay pangit. Ang yabang ng sinasabi mo. Kumusta, Di Kasurya? Nakarating ka na ba ng ligtas sa ospital? Ano ba yan, Di Kasurya? Driver ng pangit na box truck, matapang gumamit ng malaking pangalan. Sino ka? Kaibigan niyo siya, di ba? Binangga niya ang kotse ko. Kayo ngayon, mag-transfer ng 50,000 ngayon. Kung hindi, hindi siya makakaalis. Nasaan ka? Sa Jalan Merdeka dito. Tandaan, 50,000. Kung kulang kahit 1 sentimo, lahat kayo hindi makakaalis. Pwede kayong magsumbong sa pulis pero okay lang. May pera ako, sasamahan ko kayong maglaro. Hindi kami magsasumbong sa pulis. Gusto ka naming kalaro. Pupunta ako dyan ngayon. Sana hindi ka rin magsumbong sa pulis. Huwag mo akong sabihan kalokohan. Sabihin mo lang magdala ng pera o hindi.
Humihingi ka ng 50,000, di ba? Dinalhan kita 500,000 para sa pamilya mo. Ang mga taong ito, ano bang sinasabi? Sabi niya, may dala daw siyang 500,000 para sa pamilya ko. Sabi niya, huwag daw magsumbong sa pulis. Bro, binabantaan ka lang niya. Para bang may dala siyang 500,000 para sa pamilya ganon. Kayo lahat, lalong naghihirap, lalong mahilig magyabang ha? Natatakot ako nito. Pagdating ng kaibigan mo, baka sasaktan ako. Huwag kang matakot. Darating na sila. Dahil nandito na sila, siguradong kaya mo makapunta sa ospital ng ligtas. Narinig ninyo lahat, di ba? Si Dika Surya ay nasa problema sa Jalan Merdeka. Makipag-ugnayan agad sa asawa ni Dika, ayusin ang pagliligtas, lahat protektahan si Dika Surya handa. Nasa panganib ang asawa ni Dika Surya agad na ayusin ang pagliligtas, ihatid ang asawa ni Dika sa ospital. Kumpirmado na nasa Jalan Merdeka ang kalaban, pumunta ng mabilis hanggat maaari. Pasensya, asawa. Paulit-ulit kang may utang na loob sa kanila. Basta ligtas kayo ng importante. Naku, may utang pa ba? Kaya gusto mo tumulong ng libre sa iba maghakot ng gamit ano? Huwag mong sabihin, isang beses maghakot ng gamit hindi mura ha? Hindi bababa sa 200,000. Bakit kayo dapat mambuli ng tao samantalang simula pa lang kayo ang may mali? Bully kayo? Bakit ba? Nagtataka ako. Bully kayo, may problema. Sa ano? Base sa kotse ko, mas mahal kaysa sayo, kaya nararapat magbayad ka ng pinsala. Base sa akin, mas mayaman kaysa sayo, kaya nararapat binubuli ka. May problema? Gusto mong lumaban? Suntukin mo ako. Parang mahirap na katulad mo. Suntukin mo ako isang beses. Pupunta sa pulis, mababang karote ang pamilya mo. Pero ako iba, kahit ako suntukin ng todo, ang pamilya ko maraming pera para sa bayad pinsala. Hindi siya mangahas na suntukin. Siya ay malapit ng maging isang ama. Kailangan pa niyang magmadali, maghakot ng gamit, humanap ng pera para sa gatas ng sanggol. Narinig mo? Ito ang pagkakaiba sa pagitan mo at ko. Ikaw at ako, ano ang pagkakaiba? Ngayon ay suntukin kita. Perang pang-araw-araw ng tatay ko ay mapupunta. Pero kung ikaw maglakas loob na suntukin ako isang beses, bukas ang anak mo ay mamamatay sa gutom. Hindi. Hindi mahalaga kung ngayon ikaw suntukin mo ako o hindi. Ikaw ay magkakaproblema. Ang lakas ng loob mo akong bantaan. Tama ba? Natatakot ako talaga. Oo, huwag kang magsalita ng ganyan. Handa na ang mga kaibigan ko, ihahatid sa'yo 500,000 piso. Kung noon, patay ka na. Aba, gusto mo bang patayin ako? Ang taong nakulong dati, talagang iba. Puro walang kabuluhan. Matapang ka bang tumanggi? Noong una, paano ka nakulong? Sasabihin ko sa'yo, ako at ang mga kaibigan ko dati, nagalit din dati. Kung noon matagal ka na, diretso kitang sinuntok. Tara dito, subukan mo. Mahal, huwag-huwag hayaang isilang ang bata nang hindi makita ang ama. Narinig mo ba? Huwag mong hayaang ang asawa mo maging biyuda, pero ang asawa mo maganda rin pala. Kung makulong ka ulit, gusto mo ba? Tutulungan ka namin alagaan. Huwag mong sabihin super ng di pala ay maaaring makuha asawang kasing ganda nito. Hinahanap ninyo ang kamatayan. Dumating. Asawa, okay ka na ba ulit? Ang bilis nila. Mabilis din. Ay, ako napakasama mo tumawag ng helicopter para sa evacuation. Bawat kilometro sigurado 50,000, di ba? Bro, wala kang pera, huwag pilitin ang sarili para sa asawa. Hindi lang pampublikong ospital. Ganyan lang ang presyo. Tingnan mo yan, parang sa Surya Hospital. Yan helicopter, bawat kilometro hindi aabot sa 200,000. Araw, ang ospital nila hindi pribadong ospital, sabi nila para lang sa grupo araw. Ang taong ito baka empleyado ng araw, ewan ko. Kung ito ay araw, hindi tayo pwedeng magulo. Baka siya ay messenger lang ng araw. Kahit siya messenger lang, hindi pa rin tayo nangahas sa araw. Bro, taga-grupo araw ka. Bakit? Kung taga-grupo araw ka, humihingi ako ng tawad. Subukan mong tingnan. Employee card mo. Pwede ka nang umalis, hindi na kailangan magbayad. Teka, Naalala ko. Ano ang naalala? Ang asawa niya kanina, ano bang sabi? Siya ay libre na mahigit 1 taon. Oo, tapos, pangunahing direktor ng Araw Dika Surya. Hindi ba mahigit 1 taon na ang nakalipas na kalaya mula sa bilangguan? Nagkataon na siya ay malaya ng mahigit 1 taon. Baka siya Dika Surya. O kanina sa telepono, mga kaibigan niya, tawag sa kanya ay Dika. Dika Surya? Hindi maaaring narito siya, nagmamaneho ng truck.
Tama rin. Bakit naman ang presidente ng Grupo Araw ay ayaw maging, sa halip ay magiging driver ng truck? Pero kahit na, kung si Dika Surya man o hindi, kahit maliit na empleyado ng Grupo Araw lang, hindi tayo magloloko. Bro, hindi ko talaga alam na taga-araw ka. Ipakita mo ang iyong employee card. Tutulungan kitang bayaran ang gastos sa pagkumpuni ng kotse. Wala akong employee card. Wala. O, hindi ako empleyado ng araw. Hindi taga-araw? Bakit mo pinaandar ang helicopter ng ospital para saan? 200,000 bawat kilometro. Ikaw na mahirap, kaya mong bayaran. Baka ang helicopter ay sumundo ng ibang tao. Nagkataon lumapag dito. Nagulat ako. Akala ko kanina driver ng box truck. Bakit naman naging taga-araw? Kanina ay bulag ako. Akala ko ikaw ay importanteng tao. Dali, bigyan mo ako ng 50,000 at humingi ka ng tawad ng nakaluhod. Ang ugali ninyo na duwag ay nakakasuka. Ang kwartong in-order mo ay ward ng ina at anak, kama 32. Tama? Oo, Ward ng ina at anak. Totoo pala, ipinadala sa ospital ng ina at anak. Akala ko ipinadala sa ospital ng araw. Totoo pala, hindi nga empleyado ng araw. Ang batang ito talagang handang magsakripisyo. Ang ospital ng ina at anak ay walang helicopter. Binayaran niya ang upa ng helicopter ng araw. dali na. Mag-ingat, pumutok na ang amniotic fluid. Kalmado lang, handa na kami. Alis na. Sandali, hindi siya pwedeng umalis. Anong ibig mong sabihin? Kuya, hindi ako nakikialam intensyon ng Grupo Araw. Pero itong mag-asawa may utang pa sa akin. Hindi sila pwedeng umalis. Anong sabi mo? Mali ba ang sinabi ko? Bitawan hayaan ang asawa ko sa ospital. Mahirap. Nagpapanggap ka ba? Alamin mo ang lugar mo, hindi mo kami kayang labanan. Nagpapakalakas. Tawagan ang helicopter ng Grupo Araw. Akala mo, matatakot mo kami. Kung ipagpapaliban mo ang asawa ko sa ospital, papatayin kita. Hindi ko na kaya, hindi na kailangan pigilan. Bitaw-bitawan. Ano gusto mo? Gusto mo pa makipaglaban? Itim na dragon sa likod. Hindi ito si Dika Surya na pwedeng itatu. Itim na dragon sa likod? Bakit siya may tattoo ni Dika Surya? Naintindihan ko. Naintindihan ko lahat. Gago, ano pa ang naintindihan mo? Alam ko, bakit mo tinawag ang helicopter ng Grupo Araw? Talagang mahirap ka, feeling magaling ka dahil nakulong ka at may tattoo kang itim na dragon sa likod, tapos bigla kang tumawag ng helicopter ng Grupo Araw para akalain namin na ikaw si Dika Surya. Kung gayon, oo nga. Sinikap niyang gawin ang sarili niya na may kaugnayan sa Grupo Araw. Sa ganoon, ang mga taong hindi alam talagang matatakot sa kanya. Talagang mahirap. Gusto ko lang na ikaw magbayad ng kaunting pera, pero ikaw talagang gusto mong magpakamatay. Hindi, ikaw ang gustong magpakamatay. Alam mo, ang magpanggap na si Dika Surya ay talagang pagpapakamatay, di ba? Naalala ko, si Dika Surya ay ilang taon nang nasa bilangguan, Grupo Araw, ngunit sa mga panahong ito, para sa kanya pinanatili ang posisyon bilang pangunahing direktor. Oo, ang mga taong ito ay napakatapat. Sa loob ng maraming taon, bawat taong nangahas na magpanggap na may kaugnayan kay Dika Surya ay pinatay na nila. Talagang lalo kang tanga, lalo kang walang takot mamatay. Ang asawa ko ay hindi nagpapanggap. Kalokohan. Sino bang tao na umalis sa Grupo Araw hindi naging pangunahing direktor, tapos darating na nagmamaneho ng van naghahatid ng mga kalakal? Hindi siya nagpapanggap. Siya talaga si Dika Surya. Masyado akong masama ang pakiramdam. Kailangan kong pumunta sa ospital. Ihatid muna ang asawa ko sa ospital. Ako na ang bahala sa kanila. Teka, itong mag-asawa ay may nagpapanggap na CEO ninyo. Wala ka bang pakialam? Ako lang naman ay field staff. Dati, ang mga kapatid ni Dika Surya, ngayon ay nasa matataas na posisyon na. Paano ko malalaman kung ano ang itsura ni Dika Surya? Alam lang namin na may emergency task dito. Huwag mong hadlangan ang trabaho namin. Sigurado ka bang hinahadlangan ko ang trabaho ninyo? Inililigtas ko kayo. Inililigtas mo kami. Kung ang taong ito ay nagpapanggap na si Dika Surya at ikaw ay nagligtas ng kanyang asawa, paano mo ito sasagutin sa nakatataas? Ito. Paano mo mapapatunayan na peke siya? Nagkataon lang na mayroon akong ebidensya. Anong ebidensya? Ang kliyente ng kumpanya ko ay nakikipagtulungan sa Grupo Araw. Paano kung tumawag ako sa kanya? Ito ba ay magiging napaka-interesante? Masasabi kong naghahanap ka ng kamatayan. Nagpapanggap ka pa ba sa akin? Kung natuto kang maging mapagpakumbaba, bakit ka naman nabubuhay ng ganito kahirap? Ikaw ba si Dika Surya? Malalaman namin agad. Director Zhao, ngayon may nakilala akong tao na nagmamaneho ng lumang van at naglakas loob na magpanggap na si Dika Surya. Nako, si Dika Surya? Oo.
Siya ang nagkunwari. Iyon si Di Casuria. Oh, si Zhao Dahay pala, yung dati laging sumusunod. Ngayon naging direktor. Ito ba ang mga tauhan niya? Nagmamadali ang asawa ko papuntang ospital, manganganak, pero paulit-ulit niyang hinaharang. Kailan ka naman magsasalita? Direktor Zhao, itong tao. Sabihin mo na lang, huhulihin ko na siya ngayon. Nasaan kayo? Sa harap ng kumpanya mo, Jalan Merdeka, sa harap ng pinto. Sana pupunta ngayong araw sa lugar mo, pero nakasalubong itong kawawang tao. Oh, darating na ako agad. Tapos ka na, talagang na-offend mo ang taong hindi mo kayang kalabanin. Nasa harap ng pinto ng kumpanya ni Zhao Dahay? Oo, alam mo ang pangalan ni Director Zhao. Mukhang marami kang ginawang paghahanda para mag-disguise. Mabuti naman, mukhang ang malas ay kayo. Tingnan mo dali. Bumaba si Director Zhao. Ang bilis ng dating niya. Director Zhao, nandito kami. Nako, ano na naman ito? Nako, hindi ba iyon si Rusdi mula sa Grupo Araw? Paano nandito si Rusdi? Malinaw yan. Tiyak na hinahanap niya si Direktor Zhao. Huwag kalimutan, magkapatid sila dati. Tiyak na si Direktor Zhao ang nagsabi sa kanya. May nagpapanggap na Di Casuria dito. Napakaswerte ko. Nagkataong nakita ni Rusdi. Nahuli ko ang nagpapanggap na Di Casuria. Malas ka talaga. Mabilis tayong nagkita, Grupo Araw. Ang malas ay kayo. Hindi ba magaling kang magpanggap? Narito ang Grupo Araw. Subukan mong magpanggap sa harap nila bilang Di Casuria. Matagal nang nagtatago. Nakita pa rin. Narinig ko, inamin niya, matagal na niyang iniiwasan ng Grupo Araw. Walang hiya ka. Madalas maglakad sa tabing ilog, tiyak na mababasa ang sapatos. Tama. Ang mga salitang iyon ay dapat bumalik sa'yo. Ako bakit? Sobrang mayabang mo. Hindi malaman kung ilang tao na ang sinaktan mo. Tandaan. Madalas maglakad sa tabing ilog, mamamatay. Gusto kong makita kung sino ang mamamatay ngayon. Director Zhao, Rusdi, ito na siya, ang nagpapanggap na Di Casuria. Ako ang nakahuli sa kanya. Ano yon? Kanina nagmamaneho ako sa kalsada at nakita ko itong batang ito. Napakaloko. Magmaneho, pinakialaman ako. Oo. Binangga niya ang sasakyan ng kaibigan ko at ayaw magbayad. Sabado niya, malapit ng manganak ang asawa. Galit na galit pa siya, kunwari siya si Di Casuria. Kaya tinawagan ko kayo agad. Mr. Zhao, talagang sobra na ang batang ito at sinaktan niya ang tao. Oo, nagkaisa kaming magkakaibigan para pigilan siya. Parang gusto rin ng mga kaibigan ko ng papuri. Magkakapatid tayong lahat. Ang papuring ito, hindi ko kayang tanggapin mag-isa. Tama. May bahagi rin ang mga kaibigan ko. Kung hindi dahil sa kanila, hindi namin mahahawakan ang batang ito. Totoo ba ang sinasabi nila? Ihahatid ko lang ang asawa ko sa ospital. Pero pinipilit nila ako. Kayo pala ito, tama ba? Oo, Kuya Rusdi. Hindi akalain na makikita ko kayo. Tamang-tama ang dating ninyo. Itong mahirap na tao ay tumawag ng kaibigan. Kapag dumating ang mga kaibigan niya, hindi na namin siya mapipigilan. Tama kanina ang mga kaibigan niya, tinatakot pa ako sa telepono. Talagang walang hiya ang batang ito. Ginoong Zhao, bakit mo ako sinaktan? Huwag mo akong tawaging Ginoong Zhao. Lahat ng kasunduan natin ay kanselado. Bakit? Marami tayong mga kasunduan. Bakit ito nakansela? Sa tingin mo bakit? Tumahimik ka. Ginoon Zhao, Hindi ba ako nakatulong ngayon? nakatulong? Maliwanag na nagdulot ka ng malaking problema. Ginoong Zhao, huwag kang magbiro. Kung kanselado ang ating kasunduan, mababang karote ako. Sino ka ba sa tingin mo? Ang kapal ng mukha mo para pagtawanan ako? Paumanhin, Rusdi. Hindi siya ang tauhan ko. Kasosyo ko lang siya. Nakikipagsosyo ka sa taong katulad niya. Talagang hindi ko inaasahan. Siya pala ay isang taong walang hiya. Bakit hindi ka dumiretso sa akin para humingi ng tawad? Wala akong karapatan na makipag-usap ng direkta sa Ginoo. Maaari lamang akong makiusap kay Rusdi na patawarin ako. Rusdi, ito. Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ko na sa'yo sa telepono kanina. Magdadala ako ng 500,000 para sa'yo. Rusdi,
Ang ibig mong sabihin yung tumawag sa akin kanina ay, O ako ang tumawag sa iyo. kung ganon. Kung siya ay... Di ka Surya, pasensya na sa abala. Ikaw. Ikaw talaga si Di ka Surya. Mahal, papunta ka na muna sa ospital kasama nila. Pupunta ka ba? Oo, pagkatapos ng usapan pupunta ako. Kayo dalhin niyo agad ang asawa ko sa ospital. Kanina nandito ang asawa ko kaya napilitan akong magtimpi. Ngayon, magbilang tayo ng utang. Di ka talaga namang hindi ko alam na ikaw pala si Di ka Surya. Ano ngayon? Kung alam ko ang pagkatao mo, kahit bigyan ako ng 1,000 tapang, hindi ako maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa'yo. Ibig mong sabihin, kung ako ay isang ordinaryong tao, karapat dapat ba akong bulihin mo? Ako, hindi ko sinasadya yun. Malinaw naman ang sinabi mo kanina. Kaya dapat mo akong bulihin? Ako. Sa luhi ka mo, mas mayaman siya sa iyo. Ngayon, nabangga niya ang kotse mo. Hindi ba dapat mo siyang bayaran? Di ka Surya, ang isang gulong ng kotse na iyon ay kayang bumili ng kalahati ng kotse ko. Sana ko kukuha ng pera pambayad. Ang ibig mong sabihin, ayaw mong magbayad? Ako, talagang hindi ko kayang magbayad. Okay lang. Sama-sama kayong magbayad. Nakikita kong magkakaibigan kayo. Maging ang panggugulo sa buntis ay sama-sama rin kayo. Dahil maganda ang relasyon ninyo. Kaya magbayad ng sama-sama ay walang problema, di ba? Di ka Surya. Nagkamali kami, hindi na namin uulitin. Oo, Di ka Surya, malaki kang tao, maging maluwag ka, ituring mo kaming parang utot, pakawalan mo kami. Ang maskara ninyong dalawa, nakakasuka lang ako. Kayong lahat ay mga duwag na gustong apihin ang mahihina. Kapag may nakilala kayong mas mahirap, kayo ay nangaapi. Kapag may nakilala kayong mas mayaman, magsisimula kayong humingi ng tawad. Di ka Araw, hindi na kami maglalakas loob. Natatakot kayo ngayon. Dahil ako si Dika Araw, Ako kami. kung hindi ako si Dika Araw, isang ordinaryong mahirap na tao, ngayon hindi ko alam kung saan ako aapiin. Tama ang sinabi ni Di ka Araw. Kami ang mga mapagkunwari. Kami ang mga duwag. Pakiusap Di ka Araw. Bigyan mo kami ng pagkakataong magbago. Oh, Di ka Araw, papatayin kami ng grupo Araw? Hindi na ako gumagala, wala na akong pakialam sa grupo Araw. Tama. Makinig ka, ang ginawa namin ngayon ay ganap na kusang loob. Walang kinalaman si Di ka Araw. Di ka Araw, taos puso akong nakikiusap sa'yo. Lumuhod na ako sa harap mo. Babayaran ko ang iyong truck. Aking sasakyan talagang dapat mong palitan. Ikaw ang may buong pananagutan. Di ka Araw. Kahit ano ang hilingin mo, sabihin mo lang. Pakiusap, utusan mo ang grupo Araw na pakawalan ako. Hindi na gumagala si Di ka Araw. Hindi na niya tayo mapapamahalaan. Hindi mo ba maintindihan? Mga kapatid, kaya ko ba kayong kontrolin? Hindi. Ako pa ba ang nakatatanda ninyo? Hindi. Mapipigilan ko ba kayong patayin siya sa pambubugbog? Hindi. Narinig mo ba? Talagang hindi ko sila makontrol. Magbayad ng kabayaran. Ang kotse ko ay 3 milyon. Kulang ng 1 piso. Ang iyong pamilya ay makakatanggap ng bayad pinsala. Roste, inaamin ko na gusto kong mangmata ng mahihirap. Pero ako'y nasa middle class lamang. Kahit na ibenta mo lahat ng aking ari-arian, Hindi ko pa rin mababayaran ang kotse mo. Ikaw ay nasa middle class lamang. Kakabusog mo lang, naglakas loob ka ng mangmata ng mahihirap. ako, wala akong kwenta. Hindi na ako maglalakas loob. Hindi, kaya mo. Utusan mo ang tatay mo na ibenta ang kumpanya niya tapos ibenta ang bahay mo. Sapat para mabayaran ang kotseng ito. Ginoong Sao. Kaya ako tuluyang mababangkarote. Anong masama kung mabangkarote ka? Ito. Mas mayaman siya sa iyo kaya nararapat lang na asarin ka niya. Hindi ba iyon ang luhika mo? Di ka Surya, hindi ko nagagamitin ang maling lohika ko. Sige, kung gayon mag-usap tayo ng maayos. Sige, mag-usap ng maayos. Sa simula pa lang, hindi ka dapat lumipat ng linya sa solid line, agawin ang linya ng iba, di ba? Di ba? Oo, mali ako.
Simula nang makita kitang delivery driver, inaasar kita. Susunod, ang mapanganib mong pagmamaneho at iligal na paglipat ng linya, inaamin mo lahat yan, di ba? Inaamin ko lahat. Lahat ng iyon ay kasalanan ko. Kung gayon, tandaan mo na ilipat ang bayad sa pag-aayos sa account ko. Sigurado. Tiyak na ililipat ko ang bayad sa pag-aayos sa iyo. Ang usapang van ay tapos na, pero ang Bentley ko nasagi mo hanggang sa ganito. Hindi ka pwedeng umalis na lang, di ba? Di ka, Surya. Hindi ba sabi mo mag-uusap tayo ng maayos? Oo, mahilig akong makipag-usap ng maayos. Sa katunayan, kabaligtaran. Lohikal ako. Pirmahan mo ang kasunduang ito. Binangga mo ang kotse ko. Kailangan mong magbayad ng pinsala. Rusdi, kung pipirmahan ko ito, talagang mababangkarote ako. Mawawala sa akin ang lahat. Ang taong katulad mo, mas mabuti ng mabangkarote. May kaunting pera, mayabang sa labas. Pirmahan mo sa loob ng 10 segundo. Umiyak. Ang pag-iyak ay binibilang din sa oras ha. Pakawalan mo ako. Talagang hindi ko kayang magbayad. Napagtanto ko na ang pagkakamali ko. Hindi mo napagtanto ang pagkakamali mo. Ang alam mo lang, nakikipag-usap ka sa maling tao. Pumunta ka sa akin ngayong araw. Umaasa kang babayaran ko ang bayarin mo, di ba? Oo. Alam mo ba kung hindi ko babayaran ang bayarin mo, ano ang mangyayari? Ikaw ang aking pinakamalaking kliyente. Kung hindi ka magbabayad, tiyak na mababangkarote ang pamilya ko. Oo, kung hindi ka pumirma. Ipagpipigil ko ang bayad mo, hindi ko ibibigay. Hindi pwede. Ginoong Zhao, mawawalan ng cash flow ang pamilya ko. Maraming creditors ang darating para maningil. At ito ang hindi pagbayad ay labag sa batas. Tama. Pwede mo akong idemanda sa korte, pero kaya kong ipagpaliban ng tuluyan. Sabihin mo, kaya mo bang maghintay? Hindi makapaghintay, di ba? Bago magdesisyon ang korte, wasak na ang pamilya mo ng mga creditors. Desisyon ng korte gaano katagal. Ang ganyang economic dispute madaling maantala ng 1.5 taon pabrika tulad mo. Tiyak na maraming personal na utang, di ba? Kung hindi ka makabayad sa tingin mo, sino ang mas nakakatakot, kami o ang mga personal na nagpapautang? Sa pagkakaalam ko, personal na pautang ng mga tao hindi tulad ng Grupo Araw, di ba? Oo. Ang Grupo Araw ay may mga limitasyon, pero ang mga nagpapautang na ito para maningil ng pera kaya nilang gawin ang lahat. Ginoong Zhao. Ito ay masyadong nakakababa. Bakit nakakababa sa'yo? Kanina noong pinahiya mo si Dika Surya. Anong itsura ng mukha mo? Makinig kang mabuti. Ngayon, ang pagpapabangkarote sa iyo bumalik bilang ordinaryong tao, iyan ang pinakamagaan na parusa para sa iyo. Pipirma ako. Pipirma na lang ako. Babayaran ko. Babalik ako ng kabayaran kahit malugi. Ayan, ganyan dapat mga amo. Ngayon, tapos na tayo, di ba? Anong ibig mong sabihin sa tapos? Mukhang ang usapan natin hindi pa nagsisimula, di ba? Di ka, Surya, hindi pa ba ito tapos? Nagbayad na ako. Nasira ang kotse. Pwedeng ayusin gamit ang pera. Kanina sa expressway binuhusan mo ng bubble tea ang kotse ko. Paano yon? Walang hiya. Ginawa mo ba yon? Tinawag kitang walang hiya, masyadong mabait pa yon para sa'yo. Ako. Ikaw sa windshield ng kotse ko nang magbuhos ka ng bubble tea, naisip mo ba na delikado ito? Di ka, Surya, hindi na ako maglalakas loob. Bilhan mo ako ng 2 baso ng bubble tea. Umalis ka. Ang galing ng pagbuhos mo, Di ka, Surya. Itatanong kita. Nasaan ang driver ng box truck na mas mababa sa'yo? Hindi. Ako ang mas mababa ng ilang antas sa'yo. Ilang antas. Hindi man lang ako karapat dapat lumitaw sa paningin ni Di ka, Surya. Huwag mo akong sipsipin. Tandaan mo ito. Ang ibang tao ay naghahanap buhay gamit ang sariling kamay, hindi dahil sa awa mo. Huwag mong isipin na may kaunting pera ka kaya mo na maliitin ang iba. Tatandaan ko ang payo ng mga amo. Kanina kayong dalawa, masaya ba kayong makipaglaro sa kanya? Di ka araw nanonood lang kami, oo kanina, dahil lahat sa sarili niyang ginawa, walang kinalaman sa amin. Kanina kayo nagsama-sama sa pananakot ng tao, ngayon, dumating na ang kapahamakan, nagsimula kayong magtapon ng pananagutan. Ang pang-aapi sa mahina ay napakasuka-suka, hindi ko akalain kayo, wala man lang kayong pagkatao. Kami. Di ka araw, pwede ba akong makipag-usap saglit sa inyo? Sige, sabihin mo, kilala ko ang dalawang ito, dati sila pumunta para makipag-partner. O talaga? Oo, yung dati nilang kasosyo ay tumigil na pero bumili sila ng maraming bagong kagamitan para iligtas ang pabrika. Gusto nila ng mas maraming order. Bumili ng maraming bagong kagamitan kung hindi makakuha ng mas maraming order. Malaking problema yon, di ba? Wag, di ka araw. Para sa mga kagamitang ito, nagawa na namin ipinusta ang lahat ng aming kayamanan. Hindi na kailangan humingi ng tawad kay di ka araw.
Lahat ng order ninyo ay tatanggihan ko at ang natitira ninyong kasosyo ay sasabihin ko rin. Di ka araw ang pamilya ko ay maraming utang. Umaasa lang na matapos ang negosyong ito. Oo, di ka araw nakikiusap ako, may pamilya pa kaming kailangang buhayin. Ang aking pamilya, noong nagmamadali pumunta sa ospital sa loob ng kotse, naawa ba kayo sa akin? Kapag sinasaktan niya ang iba, wala siyang pakialam. Pero kapag siya naman ang nasasaktan, umaasa siyang may puso ang iba. Wala namang ganoong bagay sa mundong ito. Di ka Surya, hindi ka pwedeng ganito. Hindi naman tayo ang sangkot. Oo, papatayin ako ng tatay ko. Kayo, nag-uusap pa. Ako talaga ang papatayin ng tatay. Kung malaman ng mga magulang mo kung ano ang ginagawa ninyo, siguradong pinatay na nila kayo. Hindi naman sigurado. Ginoo, Dali, gumising ka. Wala kang hiya. Ginoo, bakit ka pumunta? Lumitaw na naman si Dika Surya. Inutusan ng Grupo Araw ang lahat na pumunta. Problema na ganito kalaki, paanong hindi ko malalaman? Noong una, gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para lapitan si Dika Surya, pero sino ba namang mag-aakala na ang nagpagalit sa iyo ay ang anak ko? Dahil alam mo kung ano ang ginawa ng anak mo, ang ugali mo dapat mas magalang. Bakit kailangang magalang? May pakinabang ba? Anong sabi mo? Sabi ko, ang anak ko talaga ginulo itong messenger. Ano ngayon? Hindi ka hiyadi. Gusto mo bang mamatay? Matapang ka sa harap namin. Sinasabi mo, yan tungkol kay Di ka Surya. Huwag magmadali. Pakinggan mo muna ang sasabihin niya. Dika Surya, akala mo magaling ka. Wala ka sa akin. Ano ang dahilan? Sino ang hindi nakakaalam? Nagretiro ka na sa mundo. Ayaw mo nang makialam sa Grupo Araw na. Tama. Ngayon, kung mangahas kang hawakan ako. Kaya't ako ay matapang isugal ang lahat ng aking kayamanan laban sa iyo at ang iyong asawa. Ang tapang mo. Hindi ito tungkol sa tapang. Ito ay tungkol sa pag-survive sa bingit. Hindi ka ba takot na patayin ka ng Grupo Araw? Hindi ako takot. Narinig ko na si Dika Surya ay tapat sa kaibigan dahil nagretiro na siya. Hindi mo hahayaan ang mga kapatid sa grupo. Araw patayin ako para sa iyo. Tama. Hindi ko talaga gagawin. Sariling problema, sariling sagutin. Hindi ko hahayaan ang iba na makipagsapalaran para sa aking paghihiganti. Di ka Surya, harapin natin ang maliliit na siga na tulad nito, hindi ito panganib kasing dali ng pagtapak sa langgam. Hindi. Ngayon hindi na tulad ng dati panahon ng away at patayan. Lahat ng tao ngayon nakasuit at kurbata. Hindi ko kayo hahayaan na gumawa ng krimen para sa akin. Tanggalin ang suit, kaya ko pa ring maging siga. Umatras. Dika Surya, nagbago na ang panahon. Ang pagiging tapat sa kaibigan ay makakasama lang sa iyo. Alam ko, ang Grupo Araw ay maaaring magpabagsak sa akin. Pero bakit? Kaya kong makipagsapalaran sa iyo kasama kang mawasak. Pero handa ka bang tumaya? Matagal nang walang taong nagbanta sa akin ng ganyan. Bakit kita bantaan? Ang asawa mo ay nanganganak sa maternity hospital. Hindi ako basta-basta makikipag-away sa Grupo Araw. Pero kung pababagsakin mo ako, wawasakin ko ang buong pamilya mo. Walang modo. Naglakas loob kang galawin si Di ka Surya kahit isang hibla ng buhok. Ako ang wawasak sa buong pamilya mo. Mr. Zhao, naniniwala akong kaya ninyo akong patayin ng madali. Pero sa paningin ninyo, katumbas ba ako ni Dika Surya? Wala kang kwenta. Karapat dapat katumbas ng aming Di ka Surya. Kaya kayo hahayaan si Dika Surya ipagpalit ang buhay niya sa akin. Gagamitin ang aking hamak na buhay para ipagpalit sa buhay ng pamilya niya? Di ka Surya, sobra na siya. Di ka Surya, dahil naglakas loob siyang bantaan ang pamilya mo, ngayon ay papatayin ko siya. Sa sikat ng araw, sa tabi ng lansangan, kung maglakas loob kang patayin siya, ikaw ay tulad ko noon, makukulong ng habang buhay. Tama, hanggat ayaw mong mapakulong ang kapatid mo, pwede mo lang akong hayaang umalis ng walang ligay. Nilampasan mo ang Grupo Araw diretso sa akin ang target mo, di ba? Tama. Hindi ako basta-basta makikipag-away sa Grupo Araw at Mr. Zhao. Pero bawat paghihiganti nila sa akin, anumang paghihiganti, ay ibabalik ko sa iyo at sa asawa mo. Naisip mo na ba kung handa akong bumalik sa Grupo Araw? Di ka Surya, totoo ba? Dika Surya, isinusugal ko ang buong buhay at kayamanan ko sa desisyon mo. Sabihin mo, ano ang desisyon ko? Ikaw imposibleng bumalik sa Grupo Araw bilang Pangulo. Ano ang sinasabi mo? Bababalik si Di ka Surya. Kung may balak si Dika Surya na gawin iyon, hindi kailangan magdusa ng isang taon sa labas bilang isang delivery driver. Tama ka. Hindi ko talaga balak bumalik. Di ka Surya, hinahayaan mo ba na tapakan ka ng ganoong tao? Bakit ako nangangahas magsalita? Dahil sa simula pa lang, alam ko na hindi ko nilalabanan ang dating sikat na Dika Surya. Ang kalaban ko ay ang kasalukuyan, gusto lang naligtas ang asawa at anak, isang ordinaryong ama.
Tama nga ang kasabihan. Sa mundong ito, hindi dapat magkaroon ng kahinaan. Di ka Surya, wag mo akong sisihin. Kaya nilang dumura ako'y mapapatay. Para mabuhay, kailangan kong gamitin ang kahinaan mo bilang banta. Hindi kita sinisisi. Ama ka rin, gusto mong protektahan ang pamilya mo, ngunit kung ganito pala, dapat pinalaki mo ng maayos ang anak mo. Ako ang hindi nagpalaki ng tama sa anak ko. Pero kung nagkasala ang anak ko, tungkulin ko siyang turuan. Hindi na ito pakialam ninyo. Tara. Walang silbing anak, sa bahay na lang kita tuturuan. Tatay, kanina ang tapang mo. Ginoong Zhao, pakibayaran ng mga paninda. Pagkatapos nito, lilipat ako sa labas ng bayan para mabuhay. Pero kung hindi ka magbabayad, hindi ako magdadalawang isip na saktan ang bagong panganak na anak ni Di ka Surya. Para kayong mga langgam lang, isang grupo ng mga taong kayang kontrolin ang lahat. Kaya mo bang kontrolin? Kaya, Dahil lang kayo ay kay Di ka Surya tapat na buong puso. Mas pipiliin niyang mapahamak ang sarili kaysa magdala ng kapahamakan sa kanyang pamilya. Talaga namang kahanga-hangang tao, sa pamamagitan ng pagsasamantala sa inyong katapatan sa akin, sa pamamagitan ng pagsasamantala sa aking kabutihan sa inyo, tinatapon niya ang moralidad, kinokontrol ang aming kahinaan. sapat na ang isang salita mula sa iyo. Kahit sa lansangan kaya kong patayin ang amang iyan at anak. Hindi ba ilang taon lang sa bilangguan? Ang mga handang makulong para kay Di ka Surya umabante ng isang hakbang. Tingnan mo Di ka Surya, hindi niya kami kayang takutin. Ginoo sila. Huwag magmadali, tingnan mo ang ugali ni Di ka Surya. Umatras kayong lahat, ito ay aking usapin. Tunay na amo, hindi gagawing ipakulong ang kanyang mga tauhan maikulong para sa kanyang sarili. Ginoo, ang galing mo talaga, nakakalinlang ka sa kanilang lahat. Makapal pa ang mukha mong magsalita. Dahil sa iyo, tayo sa lungsod na ito, hindi na makakatagal. Wala lang pumunta sa labas ng lungsod, mabuhay ng kung ano lang sa loob ng ilang taon kaya pa nating bumangon muli. Buti na lang tama ang taya ko, hindi kayang tiisin ni Di ka Surya ang kanyang mga kapatid na makulong para sa kanya. At ang kanyang mga kapatid ayaw ding gamitin ang aming mga masasamang buhay ng mag-ama ipagpalit sa buhay ng kanyang asawa at anak. Hoy, tara na. Teka, Bakit? Iwan mo ba ang kabutihan? Papapuntahin ang grupo araw na atakihin tayo? ako ang mag-aayos sa inyo. Kailangan bang umasa sa grupo araw? Huwag mo akong takot-takutin. Hanggat hindi ka babalik sa grupo araw sa iyong kalagayan ngayon, hindi mo ako kayang kalabanin. Talagang hindi ako babalik. Sa mga taon sa bilangguan, naisip ko na ito nang mabuti. Gusto kong mamuhay ng makatotohanan, maging mabuting tao. Paano mo naman kami haharapin? Isumbong sa pulis. Ano? Sabi ko, isumbong sa pulis. Hayaan mong dumating ang pulis. Mali ba ang narinig ko? Ang sikat na Di ka Surya ay inaapi ay gustong magsumbong sa pulis? Gaya ng sinabi mo, hindi na ako ang dating Di ka Surya. Siyempre kaya kong magsumbong sa pulis. Tatay, ano ang silbi ng pagsumbong niya sa pulis? Kanina ay hinabol mo ako sa overpass. Nagbuhos ng milk tea sa harap kong salamin, iyan ay banta ng kriminal na mapanganib na pagmamaneho. Ang maximum na parusa ay 60 araw na pagkakakulong. Imposible. Ang ganitong kaliit na bagay ay maaaring makulong? Hindi ito maliit na bagay. Kanina ay sinabi mo, hanggat ang grupo araw ay matapang nakalabanin ako, maghihiganti ka ng buong lakas. Ngunit kung ang iyong anak ay mahuli, mamamanhid ka lang ng sulat ng paghingi ng tawad sa akin. Tama, di ba? Ako, Mamaya, tutulong ang grupo araw na mangolekta ng ebidensya at subukang kasuhan ng artikulo ng paninira. Pagsasama ng 2 artikulo, iyan ay maaaring mas mababa sa 5 taon, di ba? Tatay, nagbibiro lang sila, di ba? Paano ako makukulong? Di ka Surya, hindi ka ba natatakot kung ako'y sisirain ang lahat kasama mo? takot. Lumabas ka para protektahan ang anak mo, pero para protektahan ang pamilya. Mamaya ang anak mo ay makukulong kung magpapakita ka ng mga kalokohan kay Di ka Surya. Ang grupo araw ay maraming oras para humanap ng paraan, bumalik ng 1,000 beses sa anak mo. Ako, Di ka Surya, dati naman naglalaro ka sa kalsada. Ang mag-report sa pulisya ay duwag, di ba? Kawili-wili, maliwanag na ikaw mismo ang nagsabi, ngayon isa lang akong ordinaryong ama. Kaya bakit ako hindi pwedeng mag-report sa pulisya para protektahan ang sarili? Kung gayon, kami rin ay mag-report sa pulisya. Binangga nila ang kotse ko kanina. Walang problema, ang tatay mo ang nagsimula. Maglaro ng todo-todo. Tingnan mo kung payag ang tatay mo. Mga amo, mag-usap tayo ng maayos. Kanina sa simula ang yabang mo, di ba? Sabi mo gusto mong todo-todo sa akin. Ako, nagmadali ako. Pakiusap, huwag kang mag-report sa pulisya, Di ka Surya. Bata pa ang anak ko. Hindi ka ba natatakot na makulong ang anak mo? Natatakot ka lang sa anak mo kapag nahuli, ang grupo araw at ako, maraming oras para asikasuhin kayo. Mabilis ang isip ni Di ka Surya. Ginamit ko ang anak niya bilang kahinaan, siya naman ay gumanti gamit ang anak ko bilang kahinaan. Talo na ito. Di ka Surya,
Sumusuko na ako at nagpapasakop. Ako, Teka, Ano? kung mag-report ka sa pulisya, mahuhuli siya. Pero hindi mo mahuhuli kaming dalawa. Tama ang paraan ni Kuya kanina. Ngayon, kung magpapakita ka ng kalokohan sa amin, hahayaan ka naming todo-todo sa iyo. Naghahanap kayo ng mamatay, bangkarote patay rin. Mas mabuting makipagsapalaran dahil sigurado na si Dika Surya ay hindi na babalik sa Grupo Araw. Bakit tayo dapat magpabaya? sige. Sige. Kayo ay talagang mga kaibigan ng anak ko. Magaling, pinapatawad ko kayo sa pagkakanulo kanina. Dika Surya, nakikita mo? Hanggat hindi ka babalik sa Grupo Araw, siguradong sila ay maghihiganti sa iyo at sa iyong asawa. Oo, Dika Surya. Ngayon kailangan mo lang sabihin ang isang salita na babalik ka sa Grupo Araw at ang mga buwitreng iyon ay mawawasak. Bumalik sa Grupo Araw, masasamantala ang karangyaan, pero ibig sabihin din, lahat ng pagsisikap ko ay nasayang. Nangako ako sa kanya. Mula ngayon, wala nang Dika Surya. Dika Surya, ito ay para protektahan ang iyong sarili. Napipilitan ka rin, hindi ito sa pilitan. Nag-iisip ka lang ng dahilan para sa sarili mo. Kung sa tuwing haharap sa problema, naghahanap ng dahilan, kung gayon ang buhay ay matatalo sa bawat problema. Dika Surya, humingi na kami ng tawad at nagbigay na ng respeto. Mas mabuting umatras ka ng isang hakbang, tama na, okay? Hindi. Ininsulto niyo ako. Saan ka namin ininsulto? Iniisip ninyo na hindi ako umaasa sa Grupo Araw, kaya hindi ko mapoprotektahan ang asawa at anak ko. Hindi ito insulto. Ito ay katotohanan. Dika Surya, dahil gusto mong maging ordinaryong tao. Kaya ipinapayo ko may ilang bagay. Sana ay mapagtiisan mo rin. Paano kung hindi ko kayang tiisin? Kaya ano ang magagawa mo? Hindi babalik sa Grupo Araw, ikaw ay taga-deliver lang. Dito tayo ngayon magkasama sa kita, magkasama sa lugi, basta iyong garantisado, tatanggapin ang aming kagamitan. Magkasama magtatayo tayo ng malaking pabrika sa labas ng lungsod. Susuportahan ka namin ng buong buo. Sige. Magkasama sa kita, magkasama sa lugi. Kailangan tayong magkaisa. Naniniwala ka sa kanilang dalawa? Kakagawa lang nila ipinagkanulo na ang anak mo. Hanggang ngayon, para protektahan ang anak ko, napipilitan akong maniwala. Sila ay gustong ibenta ang mga asset na negatibo lahat sa'yo, ikaw na tanga na gustong protektahan ang anak niya. Pagkatapos mong tanggapin. Ang dalawang taong ito, tiyak na hindi tutulong laban kay Dika Surya. Sinabi ko na hanggang ngayon napipilitan akong maniwala sa kanila. Sige, kahit na. Manonood ako ng away ng aso, wala akong pakialam, Xiao Zhao. Dika Surya, nandito ako. Sa isang banda, gusto nila ng bayad sa kabilang banda, gusto nilang ibenta ang kagamitan tapos na ang problema. Tulungan silang pumirma ng kontrata, ilipat ang bayad sa 2 taong iyon, handa na. Ngayon, magagamit ko ang natitira kong kayamanan para iligtas ang inyong pabrika. Tiyak na hindi ninyo ako ipagkakanulo, di ba? Siyempre hindi. Tayong tatlo ay magkakapatid na matalik. Tama, hanggang ngayon kailangan tayong magkaisa. Pagkatapos makuha ang pera, ako ay tatakas agad sa ibang bansa. Sino ang maglalakas loob na lumaban Dika Surya at Grupo Araw? Mamatay na lang kayong pamilya. Ayoko mamatay. Walang problema ang kontrata. Maaari akong pumirma. Naisip mo ba, pigilan ang bayad mo? Mamaya, may pagkakataon ka pa ring mabawi ito. Pero kapag ang pera ginamit para bilhin ang kanilang kagamitan, Ito ay parang pagpapakain sa aso, hindi na babalik. Ito ang huling paraan ng pamilya namin. Ang 2 kapatid mong ito ay magtataksil ba sa atin? Tatay, hindi naman dapat. Kanina lang sila natakot pero nang ipinaliwanag mo ang panganib, lahat ay naiintindihan ang dapat gawin. Oo, tiyo, noong una akala namin, kailangan naming labanan ang Grupo Araw. Sa totoo lang, ang matakot sa Grupo Araw, hindi iyon nakakahiya. Ngayon lang namin nalaman, tiyo, tama ka. Sa totoo lang, kami lang ay makakaharap ang isang Dika Surya na retirado na. Tama kayo. Dapat tayo magkaisa. Pipirmahan ko itong kasunduan. Ilipat ang pera. tanga. Ang bayad ng order ni Andy Kayadi ipadala sa 2 tao na may kagamitan pero walang order. Kuya Dika, ayos na lahat. Talagang pumasok na. Pumasok na, ha? Kung gayon magsusumbong ako sa pulis. Kamusta, gusto kong mag-report sa pulis? May naghihinalang nagmamaneho ng delikado at gumagawa ng gulo. Dika Surya, talaga bang handa kang tumaya? Bakit? Natatakot ka? Bilisan mo. Alam niyo ba saang ospital ang asawa niya? Sa pamamagitan lang ng pag-target sa asawa at anak niya, sakalang maliligtas ang anak ko. Ginoo, magpahinga lang kayo. Pupunta ako sa ospital ng ina at anak ko. Hindi namin kukunin ang pera mo ng libre. Magpadala ng 2 tao para sundan sila.
Huwag hayaan na talagang umalis sila. Wala akong balak pakawalan ng dalawang ito, naiintindihan. Mula rito papuntang ospital ng ina at anak mga 15 minuto. Ginoo, pero kung dumating ang pulis, dapat 10 minuto lang. Huwag matakot. Kailangan ng pulis ng oras para imbestigahan ang sitwasyon. Pagdating nila sa sandaling dumating ang tawag mula sa ospital ng ina at anak, malalaman ni Dika Surya seryoso kami. Sa oras na yon, kukunin niya ang reklamo ng masunurin. Tumanggap kami ng reklamo. Sino ang nag-report? Ano iyon? Ako ang nag-report. Ang kabilang partido ay pinaghihinalaang nagmamaneho ng delikado at gumagawa ng gulo. Dumating talaga ang pulis ah. Huwag matakot. Tanging makakatiwala sa mga kaibigan mo. Ikaw sa overpass nagbubuhos ng bubble tea sa windshield ng sasakyan ng iba, ginoong pulis. Ako noon sobrang galit, alam ko nang mali ako. Oo, alam na ng anak ko ang pagkakamali niya. Huwag mo na siyang pahirapan. Ito lang, sabihin na mali tapos okay na lang, alam mo ba? Kung gaano kasama ang ginawa mo. Sila dalawa. Bakit hindi pa tumatawag? Baka naman totoo na gusto akong hulihin. Sumama ka sa amin sa opisina para imbestigahan. Maghanda ka tiyak sa lalong madaling panahon, hindi makakauwi. Kayo ay mag-usap ng maayos. Subukang humingi ng tawad sa biktima. Wala akong balak na patawarin sila. Tatay, paano na? Totoo bang gusto nila akong hulihin? Anak, huwag kang matakot. Subukan mong tumawag muna. Bilisan mo. Pwede ba akong tumawag? Bakit? Gustong magyabang kilala kong sino? Hindi. Gusto kong tawagan ng kaibigan ko. O kaya tatay ko ang tatawag. Ano yan? Patay na ang telepono nilang dalawa. Ang numerong tinatawagan mo ay patay. Ano sa tingin mo kung bakit? Baka naman totoo ba? Tanga ka talaga para labanan ako. Huling sandata, lahat ay ubos na para sa dalawang taksil na yon. Akala mo may dalawang kakampi ka pero binigyan mo lang sila ng pera para tumakas. Hindi maaari. Hindi ako ipagkakanulo ng dalawang iyon. Sige, Mabilis ang dalawang batang iyon nakarating na sa airport pero dakip ng mga tauhan ko airport. Ang mga kaibigan mo puro masasamang kaibigan pero nangako kayong magkakaisa. Tatay, tulungan mo ako. Tiyak na tutulungan mo ako. ang kondisyon para iligtas ka ay maglabas ako ng pahayag ng kapayapaan. Pero bakit ko kayo dapat patawarin? Di ka Surya, mali ako. Alam kong mali ako. Alam kong mali talaga ako. Una, sumama ka sa amin bumalik sa presinto para imbestigahan. Salamat kaibigan, pagkatapos ng trabaho dito, aalis na ako. Sige, tandaan mong pumunta tatay, tulungan mo ako. Maling pumili ng kaibigan. Ang anak ko ay maling pumili ng kaibigan. Maaari silang magtipon gumawa ng ganitong krimen. Sa moral nila, ano pang pag-asa? Sa tingin ko, hindi maling pumili ng kaibigan kundi ang kapaligiran ang naka-impluensya. Di ka Surya, mali ako pakiusap. Maglabas ka ng pahayag ng kapayapaan. Ako ang hindi marunong, talo ako. Isa kang sugarol. Tama ka talaga sa sugal mula pa sa simula. Hindi ko hahayaang mapahamak ang mga kapatid ko. Hindi ko rin hahayaang mapahamak ang pamilya ko. Sa kasamang palad, wala na talaga akong paraan. Sa huli, ipinusta ko na lang sa dalawang buitreng yon. Hindi, mali ka. Hindi ba? Lumabag sa batas ang anak mo, hindi ako ang pumipilit sa kanya, kundi ang batas. Nabilanggo na ako. Alam ko na sa harap ng batas gaano kaliit ang tao. Inaamin ko. Ito ay higit pa sa pangalang Di ka Surya at Grupo Araw. Mas nakakatakot pa ng libu-libong beses. Kapag lumabag sa batas ang anak mo, gusto mo siyang protektahan, ang tanging magagawa mo ay aktibong makipagkompromiso para makakuha ng pangunawa. Kahit kanino mo man ipagkatiwala sa huli, matatalo ka pa rin. Di ka Surya, pwede ka bang gumawa ng liham ng pangunawa? Basta't makalabas ang anak ko, gagawin ko talaga ang lahat. Ang ilang bagay si Di ka Surya at kami ay hindi komportable na gawin iyon. Buti na lang ikaw ang gagawa. Kayong dalawa mga walang utang na loob, pero pinagkakatiwalaan kayo ng anak ko ng sobra. Tito, gusto lang naming humingi ng tulong. Oh, may kilala kaming ilang tao sa labas. Huwag kang magsalita ng walang kwenta para lokohin ako, Di ka Surya. Alam ko ang gagawin ko. Para makuha ang iyong pangunawa. Oh, talaga? Ano ang gagawin mo? Pabayaran ng dalawang maliliit na buwitreng ito, Di ka Surya. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, paalisin mo muna ang lahat ng tao ng Grupo Araw. Paano naman kami aalis? Sino bang nakakaalam na ikaw ay sasamantalahin ang pagkakataon para saktan si Di ka Surya? Mauna na kayo. Di ka Surya, hindi ito pwede. Oo, Di ka Surya, kailangan naming manatili sa iyong tabi para protektahan ka sa loob ng maraming taon. Ano bang hindi ko pa nakikita? Malaking bagyo? Pero, Talaga bang ayaw mo na akong pakinggan, ha? hindi kami naglakas loob. Kung gayon, pumunta muna kayong lahat sa opisina ko. Di ka Surya, patuloy naming babantayan ang sitwasyon sa iyong tabi, okay? Umalis na kayo. Pumunta kayo rito.
Oh, may dala ka ring tao? Noong una narinig ko na may aatake kay Di Casuria, kaya nagdala ako ng mga tao para kumuha ng kredito. Sino ba ang nakakaalam? Nagtago sa malayo lalong naging kahina-hinala. Dapat kang maniwala sa amin. Talagang pumunta kami para humingi ng tulong. Oo, Tito. Ngayon, ang mga tao ng Grupo Araw ay umalis na. Ito ay magandang pagkakataon para mahuli si Di Casuria. Ito ang ating pagkakataon para yumaman. Pagkakataon para yumaman. Si Di Casuria ay maraming kapatid, pero marami rin siyang kaaway. Hulihin si Di Casuria ibigay sa dati niyang kaaway. Maraming tao ang handang protektahan tayo. Narinig ko na iyan. Matapos mawala si Di Casuria, may kaaway na nag-aalok ng 20 milyon para sa impormasyon kung nasaan siya. May ganun ba? Siyempre, Tito, ilang kaaway ba ang ginawa niya dati? Hindi mo ba alam? Kayo ba talagang pumunta para humingi ng tulong? Siyempre. Hindi ba sinabi ko na? Magkasama na tayo ngayon, parehong kikita, parehong malulugi. Di Casuria, pwede mo bang bigyan ako ng liham ng paghingi ng tawad para sa anak ko? Sa anong batayan? Kung isusuko ka sa kaaway, At hahayaan silang malaman ang kinaroroonan ng asawa mo ano ang mangyayari. Alam mo naman, di ba? sinasayang mo ba ang pagkakataong ibinigay ko? Kung ayon kay Di Casuria, makakapagligtas sa anak ko. Pero kung isusuko siya sa kaaway, hindi lang makakapagligtas sa anak ko, kundi mapapanatili rin ang kayamanan at karangyaan. Ayoko ng taong nag-iisip ng matagal. Naisip ko na, gusto ko ang anak ko pero gusto ko rin ang kayamanan. Di Casuria, masyado kang may tiwala sa sarili. Hindi mo dapat pinayagan ang mga tauhan mo na umalis. Ang bentahe mo ay ang iyong tapang, matapang na manatili sa mahirap na sitwasyon. Salamat sa papuri mo. Ang kahinaan mo rin ay ang iyong tapang, laging sa pinakamahahalagang sandali, gumagawa ng napakadelikadong desisyon. Nananakot siya sa'yo. Ang mga tao ng Grupo Araw ay umalis na. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Nakalimutan niyo ba kung sino ako? Tandaan mo, Di Casuria, pero ilang taon na ang nakaraan. Kahit ilang taon pa. Hindi pa rin ako kalaban mo. Hanggang ngayon, ang yabang mo pa rin, ikaw ang nakaligtas sa kamatayan. Atake! Bilis, bumangon ka. Gulpihin mo siya. Madami tayo, sabay-sabay tayong lumusob. Natatakot ba tayo sa kanya? Ano yon? Bakit ang bilis niyong natalo? Ewan ko ba, bigla na lang ako itinaas. Bilis, baka bumalik ang mga tao ng Grupo Araw. Hindi mo dapat sinuntok. Di Casuria, magsalita kang maayos. Nasusuka na ako, ang mga mukha niyong pabago-bago. Pero alam mo ba, binigyan mo ako ng pagkakataon. Anong pagkakataon? 6 laban sa 1. Depensa sa sarili yan, di ba? Akala mo ba hindi ako matapang? Ayoko lang makulong ulit. Di Casuria, kumalma ka. Salamat. Binigyan mo ako ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili ko. Ngayon, kayo na. Wag mali kami. Ilang maliliit na gangster. Akala nyo kaya ninyo harapin si Di Casuria? Hindi nyo ba naisip kung bakit siya ang amo? Na-record na lahat. Oo, lahat na record. Di Casuria, lumaban ka sa 6 na tao. At sila ang naunang umatake. Wala kang ang armas. May armas sila. Kung hindi ito self-defense, lulunok ako ng cellphone na ito. Buti naman. Mamaya dalhin ang mga taong ito sa ospital. Tandaan, dalhin sa ospital na pag-aari ng grupo natin. Sige, Di Casuria. Mukhang pansamantala silang hindi makalabas ng ospital. Mamaya, paglalaroan natin sila. Ikaw naman, bakit hindi mo sinamantala ang pagkakataon? Sobrang sakim ko sa pagkakataong ito. Akala ko ang alamat tungkol sa'yo. Pagkalipas ng maraming taon, hindi na tulad ng dati. Isipin mo, bakit ako naging alamat noon? Di Casuria. Wala na ba akong pagkakataon? Oo. Naubos mo na. Ang huli kong pasensya habang nasa ospital. Nakikita mo lang na nililitis ang anak mo. Huwag mong isipin na magiganti kay Di Casuria sa labas. Hindi ka namin hahayaang makipag-ugnayan kanino man. At ang mga kagamitang binili mo habang nasa ospital ka ay kukunin ng mga pinagkakautangan mo. Paglabas mo, wala ka ng anuman. Galit ako. Galit sa sarili kong nagkamali ng hakbang. Ganap na bigo. Paano kung silang dalawa?
Di ka Surya, kung naniniwala ka sa akin, bibigyan kita ng pananagutan. Ayokong kumilos kayo. Huwag kang mag-alala, hindi kami kikilos. Susundin namin ang kagustuhan mo, magiging mabuting tao. Oo. Ngayon lahat ng mga kapatid ay nakasuit na. Nagsimulang mag-isip gamit ang ulo. Di ka Surya, magtiwala ka sa akin. Hindi makakatakas sa parusa ang dalawang iyon. Sige, naniniwala ako sa'yo. At ang asawa ni Kuya, maaring ilipat sa ospital ng grupo namin. Ang pangangalaga para sa asawa ni Kuya ay magiging mas komportable. Ito, Hayaan mo kaming para sa'yo at sa asawa ni Kuya magbigay ng kaunting atensyon. sige, Dalhin ang mga gago na ito sa kotse. Ihatid sa ospital natin. Sige. Di ka Surya, pwedeng kumalma ka. Sigurado kaming tatapusin ang lahat ng maayos. Sa pagkakataong ito, naghirap kayo. Di ka Surya, paano kung ikaw na ulit ang mamuno? Ang lahat ay naghihintay sa'yo. Oo, Di ka Surya, bumalik ka sa grupo araw. Tingnan mo ang sarili mo sa labas, nahihirapan ka. Ang maging ordinaryong tao ay mabuti, ngunit ngayon ang mga batang ito maaaring mang-istorbo sa'yo. oo, tama ka. Naghirap ako sa labas, ngunit ganito ang trato sa akin. Tama, hindi mo dapat maranasan ito. Kung babalik ako sa grupo araw, tiyak na ang buhay ay mas maganda kaysa ngayon. Ang asawa at anak ko ay hindi na maaabala, pero Mahal, mayroon tayong magandang anak na babae. dadalhin ko ang mga gamit doon. Kailangan mo ng malinis na tuwalya at palanggana, di ba? Mayroon pa bang kailangang ihanda? Bilhan mo ako ng diaper at powdered milk. Sige, sige. Pupunta muna ako sa ospital. Sige, umalis ka na, Di ka Surya. Magbibigay agad kami ng balita. Ang mga gamit na hinihingi ng asawa mo, ipabibili ko. Di ka Surya, bilisan mo at umalis. Oo, nagtitiwala ako sa inyo. Nasaan ang binili ko para sa'yo? Umalis na ang mga kaibigan para bilhin iyon. Nasaan ang anak nating babae? Nagpapa-check up lang. Mahal, pagod ka yata. Sa huli, may utang pa rin tayong loob sa mga kaibigan mo. Malaking utang. Paumanhin. Muntik na mabigo sa pagprotekta sa iyo. Hindi, ginawa mo ng maayos. Alam mo, lagi akong nag-aalala magiging di ka Surya ka na dati. Hindi magiging, huwag kang mag-alala. Talagang iniwan ko na ang nakaraan. Naisip mo ba? Dahil mismo sa nakaraan, dahil mismo sa mga kaibigan, ang damsyanan ngayon ay nayos ng madali. Natatakot ka bang maging adik ako sa pakiramdam na yon? Oo, takot na takot ako. Natatakot akong bumalik sa mga araw na dati. Mahal? Kahit mahirap tayo ngayon, namumuhay tayo ng payapa at komportable. Mahal, huwag kang bumalik sa nakaraan, sa buhay na puno ng karahasan, ha? Sige. Di ka Kuya. Ano yon? Di ka, naayos na ang usapin. Ang bilis. Ang usapin ay lampas sa inaasahan natin. Samahan mo akong lumabas sandali. Nawala. Lahat nawala. Talaga namang tanga. Anong meron? Di ka Surya, itong tao, inatake niya yung dalawang bata. Ano? Pareho silang nasa iisang silid sa ospital. Gusto ko silang kausapin ng dahan-dahan. Pero sino ba naman mag-aakala, maghihiganti siya. Ninakaw niya ang kutsilyo sa katabing silid. Tapos, Tapos ano nang nangyari sa kanilang dalawa? inaalagaan pa. Sabi ng doktor baka hindi na kayanin. Bakit mo ginawa ito? Nawala. Lahat nawala sa akin. Nasa bilangguan ng anak ko, ubos na pera ko. Nabilanggo rin ako dati. Pinakawalan ko rin ang aking kayamanan. Pero okay lang naman ako, di ba? Karapat dapat sila doon. Kung hindi nila ako dinaya, hindi sana naging ganito ang lahat. Ikaw ang gumawa ng malaking problema. Ano ba yung hindi kayang lampasan? Sigurado ka bang gusto ko nang umuwi? Noong naging di ka Surya, bakit mo pinili ang landas na ito? Di ka Surya, pumunta ka ba para mangasar sa akin? Mamamatay silang dalawa. Makakulong din ako kasama ng anak ko. Ganito na ang sitwasyon, makakatawa pa ba ako? Nagsisinungaling ka. Ilang dugo na ba ang dumikit sa iyong mga kamay? Dahil nga nagkamali ako noon, alam ko kung gaano kahalaga ang kalayaan. Kung gaano kahalaga ang buhay. Kailangan ng hindi isipin ang gastos, iligtas ang dalawang kabataang iyon. Mas di ka nakaayos na kami ng pinakamahusay na surgeon sa lungsod nakikipagkarera sa oras para iligtas ang buhay. Tanga-tanga. Di ka Surya, huwag kang magpanggap dito. Mula pa lang sa una, ayaw mo talaga akong maging masaya, di ba? Ngayon, ganito na ako. Siguradong masaya ka sa loob, di ba?
Mula simula hanggang wakas, kailan pa nagsabi si Dika na gusto niyang kunin ang buhay ninyo? Gusto niyang wala ng pera ang pamilya ko, iyon ay parang pagkitil ng buhay namin. Sa pag-iisip na pera ang lahat na ganito, kaya pala nakapagluwal ng isang anak na mahilig mang-api ng mahihirap. Tumahimik ka! Wala pang sino man ang makapagtutok ng kutsilyo sa akin. Kaya ako ang una. Mag-ingat ka, Dika. Dumating ang mga pinagkakautangan. Ibenta mo na lang ang mga ari-arian mo. Nawala ang kumpanya. Maari kang magsimula muli. Pero lahat ng ito ay dahil sa iyo, ikaw ang nagpagawa sa kanila ng pang-aapi sa pamilya namin. Andi ka, Yadi. Ayaw ko lang makipagtulungan sa taong nanakit sa kapatid ko. Saan ako nang api sa iyo? Ang kapatid mo ay inapi ng iba. Gusto mo pa bang ngumingiti? Makipagnegosyo sa kanya. Ako? Galit ka dahil alam mo lahat ng ito ay dahil sa sarili ninyong gawa. Hindi ako ang dahilan. Ikaw ang patuloy na pumipilit. Ang pumipilit ay ikaw. Kayong dalawang mag-ama ay napakalupit, pero gusto ninyong gamitin ang magaan na salitang pasensya para takpan ito, ako. Sa taong tulad mo, ang magsalita ng marami ay sayang lang ng oras. Nakapag-ulat na ba sa pulis? Oo na, nasa daan na ang pulis. Salamat naman. Pag-isipan mong mabuti sa kulungan. Nagiba, noong ako'y pinatay, ang anak ko'y nakabilanggo, ang buong pamilya ko ay nawasak. Ganun ba? Sige, magaling na kayo. Hindi masisira. Silang dalawa ay ligtas. Ligtas? Salamat naman. Alam na buhay pa sila. Gaan di ba? Ako, Paano mo nalaman? naranasan ko na yan. Kaya syempre alam ko, madalas, lahat tayo nagkakamali dahil sa panandali ang emosyon. Tapos, magsisisi, sana hindi nakagawa ng malaking pagkakamali. Di ka, Surya, ikaw, kalahati ng buhay ko. Lagi mong pinagsisisihan ang mga pagkakamaling nagawa ko. Kayo na naman, pasensya na kakatapos ko lang samahan ng asawa ko para gumawa ng ulat ng pulis. Biglang may ganitong nangyari. Kumusta ang kalagayan ng biktima? Ipapaliwanag ko sa inyo ang sitwasyon. Pagka-aresto sa akin, kayo ba gagambalay ng anak ko? Kailangan ba naming gambalain siya ang mga susunod na haharapin ng anak mo? Ay sapat na marami, ano ang haharapin niya? Pagsasauli sa dalawang pamilya ng biktima at kailangan din mag-ipon ng pera para sa gastos ng abogado mo at kailangan ding humingi ng tawad sa biktima at pati na rin ang mga kaaway ng pamilya mo. Mga kaaway ng pamilya ko, hindi ba kayo? Ang pamumuhay mo at ng anak mo pagkatapos malugi, ilan bang kaaway ang may ipon? Malamang mas alam mo kaysa sa akin. Labis akong nagsisisi. Nagsisisi sa ano? Nagsisisi dahil karaniwan hindi dapat mangabala ng maraming tao. Kaya natatakot ka na mawalan ng pera ang pamilya mo kaya ginawa mo ang matinding paghihiganti na ito. Oo, tulad ng sinabi mo, kaming dalawa mag-ama ay karaniwang maraming ginagawang masama. Talagang hindi ako karapat-dapat maging mayaman. Pagkapasok, ayusin mo ang sarili mo walang hadlang na hindi malalagpasan. Pag-aayos ng sarili, may pagkakataon pa ba ako? Ako nga may pagkakataon pa. Yung iba, wala ba? Bawat taong talagang gustong magbago, siguradong may pagkakataon na magsimula muli. Kamusta? Pareho silang ipinadala para sa pagsusuri ng sugat. Pareho silang malubha. Paano kaya? Nasira ang buhay nila. Dalawang malubhang sugat, tiyak na mabigat ang parusa. Oo, lahat ay umani ng masamang bunga. Hindi ko alam kung ito ay karma o hindi. Hindi namin hinuhusgahan ang karma ng iba. Ang masasabi lang, walang may gusto ng ganitong pangyayari. Oo, walang may gusto niyan. Oo, walang may gusto niyan. Di ka, Surya, congratulations. Uuwi na ang asawa mo. Pwede na siyang umuwi nun pa. Ang tagal na ninyo akong inalagaan. Nahihiya talaga ako. Di ka, Surya, huwag kang magsalita ng ganyan. Napag-isipan mo na ba iyon? Ano yon? Ang pagkuha sa Grupo Araw. Lahat ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Iyon pala ang ibig mong sabihin. Salamat sa paghihintay sa akin, pero hindi na ako babalik. Di ka, Surya, handa ka bang tanggapin ang ordinaryong buhay na ganito? Ang ordinaryong buhay na ito, kahit mahirap, ay napakamakabuluhan. Ano ang ibig sabihin niyan? Bukod pa rito, hindi naman kumikita ng malaki. Apa arte niya, lagi pula tidak menghasilkan banyak uang. Bumalik ka bilang presidente. Di ka, Surya, bumalik ka. Oo, hindi gaanong malaki ang kita ko ngayon. Pero bawat sentimo na kinikita ko lahat ay malinis at halal. Mahimbing ang tulog ko sa gabi. Di ka, Surya. Ang Grupo Araw ngayon ay malinis na rin. Ang mga kapatid ay hindi na naglalagalag. Seryoso sila sa negosyo. Ang Grupo Araw ay malinis pa rin dahil wala ako. Kung babalik ako, lahat ng dating kaaway marinig na babalik si Dika Surya. Sa tingin mo, ano ang mangyayari? Ako. Sa tingin mo, kakalimutan ba nila ang mga lumang away? Ganun lang? Sinong mangahas na galawin ka, lalabanan natin siya. Lahat ay maaring magnegosyo ng malinis ngayon dahil hindi ako bumalik sa Grupo Araw.
Umalis ako sa madilim na mundo. Hindi lang para magbigay ng sagot sa pamilya, kundi para sa inyo at sa mga kaaway. Di Kasurya, hindi ko maintindihan. Ang ibig sabihin ni Di Kasurya ay marahil. Hanggat hindi siya bumalik sa bilog na iyon, ang mga kaaway ay bibitawan ang kanilang galit, hindi na babalik ang lahat sa nakaraan. Ito, Kung babalik ako, malalaman ng lahat na bumalik si Di Kasurya. Kahit hindi nila ako hinahanap, mag-aalala sila na maghiganti ako sa mga lumang away. naiintindihan ko, ito ay isang hindi nakasulat na patakaran na hindi na kailangang sabihin. Hanggat ibinigay ng leader ang lahat ng ito, kakalimutan ng lahat ang nakaraan. Ronnie, para sa ikabubuti ng lahat na mamuhay ng payapa, lalo na para sa aking asawa at mga anak, kailangan kong gawin ito. Di Kasurya, palagi kang magiging pinuno namin. Dahil ganyan ang iniisip mo, hindi ka namin pipilitin. Umaasa lang kami na tatanggapin mo ito. Ito, Di Kasurya, itong kwintas ng mahabang buhay ay gawa namin. at itong peace dove, tama ka, iyon ay ginawa ng mga dating kaaway, di ba? Sa totoo lang, sila tulad ng intensyon mo, Di Kasurya. Hanggat hindi ka babalik sa grupo araw, lahat ay mananatiling payapa. Bakit mo pa ako hinihiling na bumalik? Hindi ako sangayon. Ang grupo araw ay malinaw na ikaw mismo ang nagtayo nito, matagal na yon. Ano ito? Di Kasurya, sa totoo lang, itong peace dove ginawa na nila ito noong 1 taon. Talaga? Palagi kaming umaasa na babalik ka, kaya hindi namin ito ibinigay sa iyo. Pasensya na. Mukhang ito ay pera ng pension mula sa kanila. Oo, hanggat tinatanggap ito ni Di Kasurya, si Di Kasurya ay magiging nakaraan na magpakailanman. Di Kasurya, tanggapin mo. Isipin mo na lang na paghihiwalay sa nakaraan. Hindi nararapat, di ba? Bakit hindi nararapat? Mahalaga ang mga bagay na ito, pero kumpara sa iniwan mo, ito ay isang patak lang sa karagatan. Sige, tatanggapin ko. Simula ngayon, mas mabuti kung hindi na tayo magkita, kaibigan, nagpaalam na ako sa nakaraan. Di Kasurya, dahil ito ang desisyon mo, hindi na kita hahadlangan. Oo, aalis na ako. Di Kasurya, paalam. Di Kasurya, paalam. Mahal ang formula milk at diaper na hiniling mong bilhin, nabili ko na lahat. Pwede na tayong maghanda para umuwi. Ikaw, tapos na ba ang lahat ng usapin? Oo, Sa pagkakataong ito, tunay ka nang nagpaalam sa nakaraan? oo, simula ngayon laging nasa tabi mo ako maging mabuting tao at aalagaan kayong mag-ina. Naniniwala akong kaya mo simula ngayon. Sasamahan ka naming dalawa. Maghatid ng maayos ng mga gamit. Baka hindi na kailangang maghatid pa. Mahal, may sasabihin ako. Ano? Nakakuha ako ng 2 pirasong ginto ibinebenta ng 4 na milyon pataas. Ano? Magkano? Ito ang ikawalong kumpanya. Ayaw ka pa ring tanggapin? Kaya naman si Di Kasurya dati ay chopper ng truck. Ang taong nakulong na. Ang hirap talaga maghanap ng trabaho. Ganon kahirap. Napakahirap. Tuwing maririnig nilang nakulong ako, ayaw na agad nila sa akin. Huwag mo nang isipin. Kaming dalawa ay hindi naman nagmamadaling kailangan ng pera para sa kabayaran. Oo, dahan-dahan ka lang. Hindi ko maintindihan. Kayo ngayon ang isa'y nahihirapan sa paglalakad. Ang isa'y walang lakas ang braso. Lahat ito dahil sa tatay ko noon. Bakit gusto pa ninyong makipagkaibigan sa akin? Ngayon, kung ihahambing kami sa iyo, ano ang mas mabuti? Mula nang ang pamilya namin ay wala ring pera at kapangyarihan, ang mga dating kaibigan ay nagkawatak-watak lahat. Ayaw na nilang makihalubilo sa amin. Ako rin, sa tingin ninyo. Tayo ba ay talagang mali? Siguro nga. Kung dati ay hindi marami ang ginawang masama, bakit naman kami napunta sa ganito? Bata pa, bakit ka nagiging malungkutin? Di Kasurya, pumunta ka para manlait sa amin? Simula nung lumabas ka sa kulungan, wala ka pang binigay sa akin kahit 1 sentimo na bayad pinsala. Kaya pumunta ka para maningil ng utang? Hindi naman, akala ko ba pinatay ka ng tao? Na curious, dumating para makita. Hindi pinatay, pero masasabing mas masahol pa sa kamatayan ng buhay. Paano? Ako mismo ay kailangang magbayad sa iyo ng 200,000 at kailangan ding magbayad sa pangalan ng tatay ko ng tig 800,000 para sa kanilang dalawa. Lahat ng pwedeng ibenta sa bahay ay naibenta na. Halos kalahati pa ang hindi nababayaran. Kalahati lang ay 900,000, medyo malaki. Talagang wasak ang buhay ko. Hindi naman ganon kadaling masira ang buhay. Subukan mong pasanin ang utang na ganito karami. Ang utang na dinadala ko.
Mas marami pa kaysa sa inyo. Bakit? Hindi ka nagbabalak maghanap ng trabaho? Naghanap na. Pero hindi nakuha. Walang gustong tumanggap ng dating bilanggo. Ako rin ay walang trabaho. Wala nang lakas ang mga kamay ko. Talagang hindi kaya ang pisikal na trabaho. Ngayon, nagsisisi ka bang hindi ka nag-aral ng mabuti? Trabaho sa opisina. Hindi rin makuha. Nagsisisi. Pero hindi na mababago ang sitwasyon. Ako rin ay talagang nagsisisi. Noong may pera ang pamilya. Bakit hindi ako? Nagsikap ng buong tapat. Di ka Surya, tingnan mo. Ngayon mahirap na ang aking daan. Nakikita mo ang paghihirap naming tatlo. Siguradong masaya ka, di ba? Hindi ako manunuyan ng mahina. Noon kami ang nagmamaliit sa iyo. Ngayon sa iyong paningin kami rin ay naging mahihina. Hindi. Noon kayo rin ay mahihina kahit naka-BMW, ang iyong pagkatao ay hindi matatawag na malakas. Ngayon, lalo kaming nanghihina. Ako sa halip ay nararamdaman na kayo ay mas malakas kaysa dati. Bakit? Ngayon pareho kaming may kapansanan, isa ay nakulong, mas malakas pa kami. Noon ako'y inyong nakikita, natatakot at tinatawag akong Di ka Surya. Ngayon naglakas loob kayong magsalita ng ganito sa akin. Iyon ay dahil ako ay may kapansanan. Ano pa ba ang mawawala sa akin? Ako rin. Ang aking pamilya ay ganito na ngayon. Anong klaseng buhay ito? Hindi ako natatakot mamatay. Dahil hindi takot mamatay, Bakit dapat matakot sa mga pagsubok sa hinaharap? Ako, may isang bagay na gustong-gusto kong itanong sa iyo. itanong mo lang. Ikaw mula sa Di ka Surya na iginagalang ng libo-libo, naging isang ordinaryong trooper ng truck. Kaya mo bang tanggapin ang pagkakaibang ito? Kaya, Bakit? dahil araw-araw sa bilangguan, gusto kong makasama ang pamilya. Pero ngayon wala na akong pamilya. Ang tatay ko nasa bilangguan, siya ay hinatulan ng 10 taon. Di ka Surya, ilang 10 taon ang meron sa buhay. Tama ka. Ang buhay ay wala ng maraming 10 taon. Wasak na ako. Pero ang 10 taon na ito, mamimiss ka niya palagi sa bilangguan. Naghihintay ng liham na ipapadala mo sa kanya. Di ba? Pwedeng mong daanan ang 10 taon na ito ng napakalungkot. O sa loob ng 10 taon na ito, mahahanap mong muli ang iyong sarili. Nagbibigay ka lang ba ng maling pag-asa? Hindi, gusto ko lang magtanong sa iyo, paano ba talaga daanan ang 10 taon na ito? Paano ko ito malalampasan? Pwedeng mag-alala ang tatay mo sa bilangguan sa loob ng 10 taon o sa bilangguan ay umiyak ng masaya sa pagbabasa ng liham mo. Alin ang pipiliin mo? Siyempre, ang pangalawa ang pipiliin ko. Pero ngayon hindi man lang ako makakuha ng disenteng trabaho. Paano ako magiging bago? Oo, wag dito magsalita ng teorya. Siya ngayon ay hindi man lang makakuha ng disenteng trabaho. Pareho kaming tatlo, hirap nga punuin ang sariling tiyan. Ano pa ang sasabihin tungkol sa pagbabago? Wala akong lakas para makinig sa kalokohan mo dito. Kailangan ko pa ring pumunta sa susunod na interview. Kahit malamang natatanggihan. Naalala ko, hindi ba marunong kang magmaneho? Marunong magmaneho ano? Ang negosyo ko dito ay lumalago. Kulang ng driver, interesado ka? Sigurado ka? Kukuha mo kami? Meron bang ibang tao dito? Hindi. Bakit mo kami binibigyan ng pagkakataon? Oo, kaming tatlo ay malinaw na nasaktan ka dati. Dati ako ay mas masama pa sa inyo. Ako mismo ay nagkaroon ng pagkakataong magbago. Bakit hindi kayo magkaroon? Baka pagkatapos nyo kaming empleyado, hahanap kayo ng paraan para apihin kami. Kung ganon, pwede kayong lumabas. Hindi namin kayang umalis. Ngayon mahirap na makahanap ng trabaho. Kung ganoon, may karapatan pa ba kayong pumili? Ano ang magagawa ko? Magkarga ng gamit at driver, kahit na kailangan mong magbaba ng sarili, medyo mabigat pero mas malaki ang sahod. Ako? Meron akong isang braso. Hindi na kayang gumamit ng malakas. Tiyak na hindi ko kaya ang magkarga ng gamit. Ang pagmamaneho tiyak na walang problema, di ba? Maging kapalit na driver, puro pagmamaneho lang. Kung ako, anong kaya ko? Tingnan mo ang paa ko, tiyak na hindi na ako makakapagmaneho. Kulang kami ng isang customer service. Mga kaibigan, ano sa palagay ninyo? Nag-aalala ako na aapihin niya tayo, pero parang wala na talaga tayong ibang pagpipilian. Ngayon pagkakaroon ng trabaho ay dapat ipagpasalamat. Hindi ako nangangahas na pumili. Sige, sa totoo lang, tayong lahat ay wala ng pagpipilian. Di ka Surya, sigurado ka bang gusto mo kaming tanggapin? Tunay na lalaki dapat tuparin ang mga salita. Basta tatanggapin mo kami kahit anong sahod ang ibigay mo, tatanggapin namin.
Tama, bahala ka kung magkano ang ibibigay mo. At saka ngayon, walang gustong kumuha sa amin. Magkano ang standard sa merkado? Ibibigay ko ayon doon. Asawa, nakahanap na ako ng empleyado. Pumunta ka rito sandali. Kuya, gusto mong pumunta rito? Ano yon? Nag-aalala lang ako. Galit pa ba sa atin si kuya? Oo, dahil sa mga katangahan natin dati. Kamumuhian niya tayo habang buhay. Naiintindihan ko rin. Ang mga tanga talaga natin dati. Oh, sobra-sobra ang pag-aalala ninyo. Hintayin nyo lang. Kayo lang tatlo ang tinanggap? Oo, ate-ate, patawarin mo kami. Sapat na ang parusang natanggap ninyo, hindi na kailangang humingi ng tawad sa akin. Tingnan mo ito ang kontrata namin sa trabaho. Ate, talaga bang gusto mo pa kaming kunin, ate? Pumayag na ang asawa ko. Ano pa ang masasabi ko? Pero kami dati, wala talaga kaming kwenta. Matagal ko nang sinusundan ito. Anong bagyo pa ang hindi ko nakita? Kayo ay magaan pa. Salamat, kuya at di ka Surya, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito. Pagod ka na? Uminom ka ng tubig. Salamat asawa ko. Salamat, Ginang. Ingatan ninyo ang pagdala ng mga ito. Madaling mabasag ang mga ito. Huwag nating hayaang hindi kontento ang mga customer. Wala pong problema, naaalala ko po. Kumusta ang pakiramdam ng pagtatrabaho dito? Noong una, medyo napapagod. Pero pagtagal, medyo nagkasala pa rin. Ang mga salitang iyon, bakit ka naman nagkasala sa maayos na trabaho? Nararamdaman ko ang bigat ng trabahong ito. Naalala ko nung madalas akong umapi ng mahihirap. Dati talaga akong napakasama. Lahat ng tao ay nagkamali minsan. Ang mahalaga ay makapagbago para sa ikabubuti. Paglabas ko ng bilangguan, walang kaibigang gustong makipag-ugnayan sa akin. Wala na rin ang bahay ko. Sa paghahanap ng trabaho, wala ring tumanggap sa akin. Si Amo lang ang tumanggap sa akin. Galit ka pa ba sa akin? Noong una, galit talaga. Pero sa paglipas ng panahon, napagtanto ko, tulad ng sinabi mo, maraming bagay ang hinahanap natin sa sarili natin. Sa totoo lang, ano ang totoo? Sa totoo lang, dahil nakilala ko si Amo, isang taong tulad mo na dumaan na sa maraming bagyo, sa dating pamumuhay ko, kung isang araw ay mapilitan ng isang mabuting tao, baka mamatay na lang sa kalsada. Hindi ko huhusgahan ang karma ng iba. Ang ibig kong sabihin, maaaring mangyari iyon. Siguro, pero maaring hindi. Hindi natin masigurado ang buhay. Pero kapag naalala ko ang dati kong pagkatao, gusto ko siyang sampalin ng todo. Ang mahalaga nagbago na para sa ikabubuti. Kamakailan, dinadalaw mo pa ba ang tatay mo? Oh. Ang tatay ko ay nasentensyahan ng 10 taon. Kung hindi ko siya dadalawin, paano siya makakatagal sa kalungkutan? Kumusta siya? Nagpapasalamat siya ng sobra sa iyo. Sabi ng tatay ko, ang paraan ng ating trabaho noon ay hindi maganda. Pagkatapos tayong bumagsak, tiyak maraming kaaway ang hahanap ng gulo. Pero hanggang ngayon, ligtas-ligtas naman ako. Narinig ko. Si Dika Surya ang nagsalita Nahiling sa lahat na bigyan ako. ng pagkakataong magbago. Ang narinig mo ay narinig lang. Ang tsismis sa mundo ng mandirigma, ilan ba ang totoo? Oo, totoo man o hindi, ang mahalaga ay naaalala ko mismo. Tama na, huwag na kayong masyadong mag-usap. Kailangan na kayong umalis. Mhm. Huwag matulog, oras na para umalis. Kahapon nanood ng football, natulog ng hating gabi. Nanood kasama si Farrell? Oo. Mula nung tayo'y sinaksak ng tatay mo, bumaba ang sigla at lakas natin. Dati, magpuyat magdamag ay walang problema. Kung ganoon, humihingi ako ng tawad para sa tatay ko. Ano ba? Kasalanan natin iyon. Paulit-ulit kang ipinagkanulo. Meron bang kasabihan? Kung ang buhay ay walang pakiramdam, ay parurusahan ng mabigat. Huwag. Ang kapalaran natin ay maganda pa. Nasaksak lang ng ilang beses. Salamat, madalas kayong nakikipaglaro sa akin. Pasensya na ha? Dati naging makulit tayo ng magkasama. Huwag masyadong madaldal. Tara. Sabihin mo, bakit sila nagkabalikan? Sinong may alam? Tulad mo, paano mo siya na-recruit? Sa totoo lang, kung ako, tiyak hindi magkakabalikan.
Huwag nang magkomento tungkol sa kanila. Tara, umuwi na gumawa ng gatas para sa bata. Asawa, ngayon may tumutulong maghatid ng mga gamit at may pera na tayo ulit. Ano ang gusto mo? Gusto kitang isama at ang bata sa paglilibot bilang kompensasyon sa inyo. Saan mo gusto pumunta? Manirahan sa tabing dagat ng 1.5 taon ano? Ang 1.5 taon ay tinatawag na bakasyon. Yun ang tinatawag na lumipat ng bahay. Hindi pwede? Pwede, basta magkasama ang pamilya, kahit saan pwede. Puro ka delivery boy. Nakita mo na BMW pero hindi ka tumabi. Ang yabang mo naman. Nakabox na sira-sira ang yabang pa. Wala siyang pakialam sa akin. Baba, ano gusto mo? Ayoko ng mukha mo. Sinabi ko bababa ka, narinig mo ba? Hindi mo ba alam kung anong brand ito? Tingnan mo, anong kotse ito? Tingnan, ano ngayon? Lumipat ka sa lane, sa tingin mo tama ka? Mas mahal ang kotse ko kaysa sayo. Ako ang tama. Ngayon alam ko na kung gaano tayo nakakainis noon. Oo, nakikita ko rin. Anong sinasabi mo? Sa madaling salita, galit na ako ngayon. Umatras kayo ngayon. Bigyan ninyo ako ng puwang. Normal lang tayo. Bakit kailangan naming bigyan ka ng puwang? Ito ang tinatawag na pang-aapi. Mas mayaman ako sa inyo. Inaapi ko talaga kayo. Mas mahal ang kotse ko. Gusto ko lumipat kayo. Sigurado ka bang mas mahal ang kotse mo kaysa sa akin? Bobo ka ba? Box truck lang yon. Paano magiging mas mahal yan sa BMW? Huwag mong sabihin. Baka nga mas mahal yan kaysa sa kotse mo. Kung magdadala ka ng ibang kotse, baka hindi ko ito makilala. Pero dinala mo ang kotse na ito. Huwag mo akong sisihin. Anong sisi mo sa akin? Gusto ba ninyong dalawa na mag-away? Hindi. Huwag mo akong sisihin dahil sinira ko ang imahe mo, kaibigan. Imposibleng sinasadya ito, di ba? Huwag mong sabihin, tama nga. Matagal na tayong hindi nagkita. Binalaan kita. Huwag mong basta-basta hawakan ang kotse ko. Mababayaran mo ba kung masira? Ang kotse mong ito, magkano ang bili mo? Ang presyo ay 400,000. Parang hindi naman umaabot ng 40,000, di ba? Ano ang sinasabi mo? Alam mo ba kung anong brand ito? Huwag mong basta-basta buksan ang pinto ng kotse ko. Dapat nasa posisyong ito. Ano ang ginagawa mo? Tingnan mo kung ano ito. ID. Mukhang ang nag-ayos ng kotse mo ay hindi masusing sinuri ang kotse mo, no? Bakit nasa kotse ko ang ID mo? Ang kotse mong ito. Noon ay akin ito, nagsisinungaling ka. Dati, nagkaproblema ang pamilya ko kaya ibinenta ko ang kotseng ito nang nagmamadali. Noong panahong iyon, narinig ko, ang kotse na ito ay frames na lang ibinenta ng 30,000. Hindi ko inakala na ikaw ang bumili at nag-ayos nito. Wow, 30,000 lang, nagmamayabang ka pa? Ikaw ang gulo mo. Kung ako'y nagugulo, paano naman magkakaroon ng kotse na ito ng aking ID? Ang dati kong kaibigan ay laging nakakalimot. Nagbigay ako ng masamang payo. Idikit ang ID sa ilalim ng upuan para hindi mawala. Pero ang hindi ko inaasahan, sa huli nawala ang kotse na ito. Tiyak ikaw mismo ang nagtago nito kanina. Ang kotse na ito ay bago pa mula sa unang may-ari. Ang isang taong tulad ko, bibili ba ng kotse na halos sira-sira? Ang mga pagkukumpuni ay maraming palpak. Siguro para mura. Maghanap ng murang talyer, ano? Kung magiging bastos ka ulit, puputukin ko ang labi mo. Ang chassis number ng kotse na ito nasa sa ulo ko. Naniniwala ka ba? Ako. Bro, ang kotse mo ay tila hindi pa kasing mahal ng kotse natin, di ba? Sino ang nagsabi kanina? Ang murang kotse ay dapat dumaan sa tabi ng mamahaling kotse. Ako, kung kaninong kotse ang mas mahal, walang saysay. Dapat kang sumunod sa mga patakaran sa trapiko. Huwag mong paglaruan ang kaligtasan. May pera ka. Hindi ibig sabihin na ikaw ang amo. Kaming dalawa ay naghahanap buhay ng mahirap. Walang utang sa'yo. Ituring na lang na malas. Ngayon, papakawalan ko kayo. Sa susunod, mag-ingat kayo. Bakit? Namimiss natin ang ating nakaraan na mayabang at mapangapi hindi. Naalala ko lang kung gaano tayo kasuklam-suklam dati. Kung hindi dahil sa amo, baka hindi tayo magkakaroon ng bagong buhay. Oh, dati minalit ko ang mga sasakyang tulad nito.
Pero ngayon, pakiramdam ko parang ito'y aking kasamahan sa laban. Dahil sinasamahan tayo nito sa trabaho para kumita ng pera sa pamamagitan ng sariling sikap at katapatan. Ang sasakyan ay walang mataas o mababa, tao lang ang may pagkakaiba sa kalidad. Ibig sabihin mababa ang kalidad natin dati, di ba? Sa tingin mo, mataas ba ang kalidad natin dati? Sige, hindi ko maikakaila. Minsan gusto kong bumalik sa nakaraan, sampalin ang sarili ko ng 2 beses. Okay lang, bata pa tayo nun. Mamaya mas mauunawaan natin ang kahulugan ng buhay. Bro, maganda yung mga salita mo. Ginagamit ng amo ang sasakyang ito para baguhin ang kanyang pagkakakilanlan bilang Di Kasurya. Sa tingin mo, kaya rin natin gawin yun? Sa ngayon, sobrang sabik na ako sa bawat araw. Magtrabaho at kumita kasama ang mga kapatid. Pakiramdam ko, mas masarap kumain kaysa kanino man tungkol sa pagkain. Tara na, huwag nating antalahin ang paghahatid ng mga gamit. Sabi ni amo, mamaya, gagawa ang asawa ng amo ng ulang. Kung ganon, kailangan kong kumain ng mahigit 2 kilo. Tapos,